Mga idol, bago po ang lahat, una muna. Sa lahat po ng gustong magpa-shoutout, comment down below, at sa darating na linggo ay iisa-isahin ko para dun ko po kayo may shout. Tuwing Sunday po ang shoutout natin mga idol. At kapag umabot na po tayo ng 2,000 subscriber ay magpaparaffle po tayo ng 10 na mananalo ng tag 100 na load. Ang mechanics paano makasali sa raffle ay laging mag-like, share, and comment na Gerald Crawford with reaction. Maraming salamat po. Isa pala akong rich kid. By 2 ears is body. Maraming salamat sa pagtangkilik. Huwag kalimutang mag-comment, like, and share. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, maanong pindutin ang subscribe button at pakihit na din ang notification bell para maging updated ka sa aking mga videos. The Secretly Rich Man. Kabanata 781. Si Gerald mismo ang nagtataka ng pareho. Mukha itong ilang uri ng salungatan ang nangyayari. Tila maayos ang lahat bago ito. Paano nagwakas ang mga bagay sa ganitong paraan? Habang nakatitig si Gerald sa tanawin na naguguluhan, nakikita niya ang isang babaeng nasa hustong gulang na nakaluhod sa loob ng karamihan ng tao. Ang mga miyembro ng mga pamilyang kaakibat ng Fendersons ay tila napuno ng galit at maging si Lord Fenderson mismo ay nagkaroon ng pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya na, ang kasambahay ng makasalanan na iyon mula pa noon. Bilisin mo at sabihin sa amin kung nasaan si Zara ngayon. Kung sasabihin mo ang totoo, isasaalang-alang namin ang pagtitipid sa iyo. Tandaan. Ang Crawfords at ang Fendersons ay nakipaglaban lamang noon dahil sa kanya. Kami, ang mga kaakibat na pamilya, ang nakaranas ng pinakamaraming pagkalugi dahil sa labanang iyon. Kaawa-awa ang aking anak sa paglaki sa gulo dahil sa kanya. Lord Fenderson, kung itinatago mo si Zara kahit saan, hinihiling namin na ibigay mo sa amin. Tama iyan. Ibigay mo siya upang makapagbigay ka ng account sa aming mga pamilya. Marami sa mga kaanib na miyembro ng pamilya ay natipon ngayon sa paligid ni Lord Fenderson na hinihingi si Zara. Si Noe mismo ay nanunuya sa gilid. Ang labanan ay nagsimula ng sawayin ni Bryson si Noe sa publiko sa pag-aanyaya sa Long habang hindi muna humihingi ng pahintulot. Bilang pagganti, pagkatapos ay isiniwalat ni Noe ang katotohanang natagpuan na ng Fendersons ang matandang personal na katulong ni Zara. Natapos na niyang maglaro ng mabuti kasama si Bryson. Ang mga aksyon ni Noe ay nagmula sa katotohanang itinuring niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng maraming malalaking pamilya sa loob ng maraming taon. Maaari ring sabihin ng isa na siya ay halos kasing impluwensyang tulad ng Fendersons. Maliban dito, inilagay din siya ni Bryson sa isang mahirap na sitwasyon nang hanapin siya ni Noe upang humingi ng ilang mga assets habang tinatalakay din ang kasal ng kanyang anak kay Jasmine. Ang kanyang mga hinaing na siya ay nakasalansan hanggang sa puntong ito ay hindi nangangahulugang isang maliit na halaga. Dahil hindi niya nakamit ang kanyang layunin ng payapa, gagamitin niya ang kaganapan sa kanyang kalamangan at palabasin ngayon. Natuwa siya na dati ay nagpadala siya ng marami sa kanyang mga tauhan upang subaybayan ang bawat galaw na ginawa ng mga Fenderen. Bilang karagdagan sa pagkakaroon ng maraming bilang ng mga impormador mula sa loob ng pamilya, nakakuha siya ng impormasyon tungkol sa lahat ng kanilang ginawa. Ito ang dahilan kung bakit nagawa niyang alamin ang tungkol sa pagkakaroon ng katulong ni Zara na naroon. Si Noe ay mayroong kahit isang trump card sa kamay, at personal na niya itong ibinigay kay Bryson ilang araw bago ito. Ngayon na ang lahat ng mga piraso ay nasa lugar na, papayagan na lamang niya ang mga panloob na salungatan na sumabog sa lahat ng kagandahan nito. Si Bryson mismo ay nakasisilaw lamang sa galit sa karamihan na nauna sa kanya. Ang hidwaan na ito ay hindi bago sa kanya. Kung tutuusin, lihim na silang naglalaban ng maraming taon sa ngayon. Habang ang pamilya Fenderson ay malaki pa rin ang laki, ngayon ay katulad ito sa isang mataas na gusali na nawala ang pangunahing suportang haligi. Kahit na ang labas ay mukhang marilag, ang mga sulok nito ay gumuho na sa isang estado ng peligro. Hindi tulad ng hindi nag-iingat si Bryson laban kina Noel at Yaeldin. Gayunpaman, simpleng ipinapalagay niya na makakaya pa rin niyang makontrol ang parehong ama at anak kahit na sa kanyang pagtanda. Upang isipin na pareho silang makakagawa ng paglipat sa kanya sa panahon ng kanyang kaarawan sa kaarawan. Ang naipon ng mga hinaing sa pagitan ng parehong partido ay nakagawa ng labis na pagkabalisa para sa kanya. Ngunit narito sina Noe at Yol sadyang sinisikap na dagdagan ang mga hidwaan sa pagitan nila. Ito ay tulad ng huling oras. Kung hindi niya nais na kalmado at palayain ang mga kaanib na pamilya noon, hindi niya kailanman handang putulin ang kanyang relasyon sa kanyang sariling anak na babae. Ika-8 taong kaarawan ng aking lolo ngayon. Narito ba kayong lahat upang ipagdiwang ito o nagpunta kayo rito upang lamang pintasan at tanungin siya? Malamig na sabi ni Jasmine. Jasmine, habang natural na masaya kami na kaarawan ni Lord Fenderson ngayon, ang aming mga pamilya ay nawala na ng napakaraming kamag-anak noon.
Mahigit 20 taon na ang nakalilipas mula nang sinabi sa amin ni Lord Fenderson na magbabayad siya para sa aming pagkalugi at magbigay din ng isang makatuwirang paliwanag sa lahat ng aming pamilya. Gayunpaman kahit na sa lahat ng oras na ito, hindi niya rin kami hahayaang masulyapan si Zara. Ang babaeng naging sanhi ng lahat ng kaguluhan noon. Ang natanggap lamang na mga bayad ay ilang mga walang kabuluhang mga assets at pag-aari. Kumusta naman ang makatuwirang paliwanag na ipinangako sa atin? At upang isipin pagkatapos naming maghintay ng matyaga sa lahat ng oras na ito, tinitirhan talaga ni Lord Fenderson ang katulong na dating ginamit para kay Zara. Kung hindi inilabas ni G. Skyler ang bagay na ito, hindi namin malalaman ang tungkol dito. Ang aming mga pamilya ay naiugnay na sa Fenderson sa mga henerasyon. Paano ito magagawa sa amin ni Lord Fenderson? Paano mo rin maaasahan na mapayapa tayo ngayon? Galit na sabi ng isang nasa edad na lalaki. Tama iyan. Sa halip na magpatuloy sa pagdebate sa bagay na ito, sinasabi ko na dapat lang natin hulihin ang kanyang maid at pahirapan hanggang sabihin sa amin kung nasaan si Zara. Men. Agad siyang kalabasan. Kaagad na sinabi ang mga salitang iyon, ilang mga tanod na nagtatrabaho para sa mga kaanib na pamilya ang sumugod at hinawakan si Zinnia sa kanyang mga braso. Papangahas. Lahat kayo. Alam kong alam na lahat kayo ay nagpapanggap lamang na hanapin siya. Ang iyong pangunahing layunin ay palaging makuha ang iyong mga kamay sa mga assets na pagmamayari niya noon. Sabi ni Jasmine, ang tono niya ay nanlamig. Narinig iyon, maraming iba pang mga may kakayahang individual sa loob ng karamihan ng tao ang tumahimik. Hindi mo naman basta-basta masasabi, Jasmine. Gayunpaman, dahil nasabi mo na ito, hindi tama kung hindi ginamit ng mga Skyler ang pagkakataong ito upang makapagpakita ng tamang halimbawa. Tama iyan. Habang na-delegate kami ng isang maliit na bahagi ng mga assets na pag-aari ng Zara sa simula, ang mga kahihinatnan na kailangan naming bayaran para sa malinaw na mas malaki kaysa sa dapat naming matanggap. Nararapat lamang sa atin na humingi ng pantay na pamamahagi ng mga assets. Sagot ni Noe. Ang sinabi niya ay hindi mali dahil si Zara at ang pinakamatandang Panginoon ng pamilyang Fenderson ay ang may hawak at kumokontrol sa karamihan ng mga pag-aari na kabilang sa kanilang pamilya noon. Kabanata 782. Kitang-kita na malinaw na mas may kapangyarihan si Zara kumpara sa ama ni Jasmine noon. Kahit na ang mga pag-aari ni Zara ay dapat na pantay na ibinahagi sa mga kaanib na pamilya ngayon, hindi ito magiging kasing simple ng mga pamilya na nakakakuha ng pantay na pagtapak sa mga Fenderen. Marahil ito ang inilaan ni Noe at Yael na mangyari sa buong panahong ito. Maaari kayong lahat na magpatuloy sa panaginip sa galit na sagot ni Jasmine. Tumabi ka muna saglit, Jasmine. Hindi mo kailangang makisali dito. Sabi ni Bryson, isang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi manggahas na labag sa sinabi ng kanyang lolo, agad siyang tumabi. Personal na sinimulang makipag-ayos si Bryson kay Noe. Habang nangyayari ito, biglang nagsisigaw si Mindy, Jasmine. Dito. Nakasimangot, pagkatapos ay lumakad si Jasmine kay Mindy bago napagtanto kung sino pa ang kasama niya. Nagulat siya na naroon si Gerald. Bakit ka nandito? Huwag natin siyang abalahin saglit. Higit sa lahat, ano ang nangyayari sa mundo dito? Sinusubukan ba ng mga kaakibat na pamilya na maghimagsik laban sa amin? Tanong ni Mindy habang dali-dali siyang humawak sa kamay ni Jasmine. Tumango lamang si Jasmine bago sabihin, sinabi na sa akin ni Lolo na bantayan ang pamilyang Skyler sa oras na matapos ang kaarawan sa kaarawan. Pagkatapos ng lahat, ang mga Skyler ay nakikipagsabuatan laban sa amin sa loob ng maraming taon ngayon. Matapos huminto ng sandali upang tingnan si Gerald, pagkatapos ay nagpatuloy siya, hindi katakataka na naglakas loob siyang magdemand nang dumating siya para hanapin si Lolo ngayong umaga. Ha? Anong uri ng mga hinihingi? O teka, ito ay dapat na isang panukala para magpakasal kayo ni Yael, di ba? Tanong ni Mindy. Bilang tugon, nagbigay ng simpleng tango si Jasmine. Pa, naghangad ba talaga siya para sa isang bagay na malinaw na hindi niya karapat-dapat? Dapat tinanggihan kaagad ni Lolo ang kanyang panukala, tama ba? Paano siya tinanggihan ni Lolo kahit papaano upang makakuha siya ng labis na lakas ng loob? Parang desperado talaga siya. Ako, kaya, tuldok. Tinanggap niya ang pagtanggi sa sandaling malaman niya na nakagapos ako sa isang kasunduan sa kasal na nagawa mula noong bata pa ako. Sagot ni Jasmine sa isang malambing na boses habang ang mukha nito ay nagsimulang mamula ng bahagya. Ha? Ano? Kanino bakit hindi ko pa naririnig ito dati? Basta. Kalimutan ito sa ngayon. Ayoko nang pag-usapan ang tungkol dito. Sagot ni Jasmine habang umiling. Upang maalis ang isip niya sa mga bagay, nakatuon siya sa eksenang nagaganap sa pagitan ni Noe at ng kanyang lolo. Magtatapat ako sa iyo, Lord Fenderson. Ako ay naging napakamahinahon at maawin sa iyo.
Hangga't handa kang ibigay sa amin ang kabayaran na nararapat na karapat-dapat sa amin, tiyak na ipagpapatuloy namin ang pagsunod sa mga Fendaren sa buong puso namin sa hinaharap. Kung sa bagay, hindi talaga kinakailangan para mailantad ko ang lahat dito, hindi ba ako tama? Sabi ni Noe habang nagtatawanan. Agad na pinagtagpi ng masikip ni Bryson ang kanyang mga alis nang marinig iyon. Sa wakas naintindihan ni Bryson kung bakit si Noe ay may biglaang pagbabago ng karakter noong sinabi sa kanya ni Noe na nagawa niyang hanapin ang anak na babae ni Zara. Upang isipin na sa una ay naisip ni Bryson na sa wakas ay nabago ni Noe ang isang bagong dahon. Ang lahat ay bahagi lamang ng kanyang grand scheme. Si Bryson ay nasa gulo na ito dahil nahulog siya sa panloloko ni Bryson. Naging pabaya siya dahil sa pagmamahal niya sa kanyang anak na babae. Gayunpaman sa pagtatapos ng araw, ang mas matandang isang tao ay mas matalino na gusto niya. Si Bryson ay walang alinlangan na gumawa ng labis na pag-iingat at mga hakbang sa seguridad sakaling harapin ang ganoong sitwasyon. Hahaha, wala akong ideya kung ano ang pinapahiwatig mo, Noe. Habang totoo na nahanap ko si Zinnia, dinala ko lang siya upang tanungin siya tungkol sa kinaroroonan ni Zara. Nakalulungkot, wala talagang alam si Zinnia. Paimpel kong kinuha siya mula sa hindi ko maisip ang pag-iwanan sa kanya na gumala-gala sa labas ng mag-isa. Ngayong nilinaw ko na ang aking sarili, ano pa ang nais mong pag-usapan? Mahinahon na sagot ni Bryson. Ganoon ba? Hahaha. Talagang hinahangaan kita, Lord Fenderson. Gayunpaman, hindi nito ipinaliwanag ang magandang batang babae sa kotse na sumusubok na iwanan ang bilya kaninang umaga. Ito ay isang pagkakataon din na ang aking mga nasasakupan ay pinamamahalaang upang mahuli ang isang sulyap sa kanya, kasunod na pinipigilan siyang umalis. G. Lambert at G. Wellington, nais mo bang malaman kung gaano kaganda ang batang babae na iyon? Aba, napakaganda niya na kamukha niya talaga si Zara. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kong mag-utos sa aking mga nasasakupan na dalhin siya sa ngayon. Sabi ni Noe habang tumatawa. Panipi tuldok. Ikaw tinanggal mo si Keita. Tanong ni Bryson, tuluyang nawawala ang cool niya habang ang katawan niya ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Kaya ang pangalan niya ay Keita. Tumanggi siyang sabihin sa akin nang tinanong ko siya para dito. Ano man, lahat ng iba ay magkakaroon na ng kanilang pagkakataon na tanungin siya. Ang pagpasok sa kanya, mga kalalakihan. Sigaw ni Noe. Kabanata 783. Nang marinig ang utos ni Noe, ilang lalaki ang sumulong, kinaladkad ang isang batang babae. Ibinaba ang kanyang ulo at ang kanyang bibig ay nakasara ng masikip. Gayunpaman, ang kanyang hitsura lamang ay sapat na upang mag-ulat ang lahat ng naroroon. Siya, kamukang kamukha niya. Tama iyan. Halos naisip ko na siya ay mas bata sa Zara. Lahat tayo niloko. Dapat alam na ni Lord Fenderson ang tungkol sa kinaroroonan ni Zara noong unang panahon. Gayunman ay iniwan niya ang lahat sa amin na kaakibat ng mga pamilya sa dilim na sadya. Habang ang madla ay nagsimulang talakayin ng malakas, si Keita mismo ay nagbigay ng labis na pangit na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung sa bagay siya ay nasaktan ng pisikal at ang kanyang katawan ay kasalukuyang nakakaramdam ng sobrang hina. Ito, anak talaga ng tita ko. Kaya pala natagpuan na ng lolo ang anak na babae ng tiya. Sabi ni Jasmine. Keita, sigaw ni Bryson, isang mahigpit na ekspresyon ng mukha niya. Una niyang inayos ang isang tao upang palihim na palayasin si Keita kaninang umaga. Hindi niya alam na magkakaroon ng isang snitch na nagtatrabaho para sa pamilyang Skyler. Ang kasalukuyang tagpo ay isang resulta ng na. Kaya, Panginoon Fenderson, nasa amin na ngayon ang lahat ng kinakailangang mga saksi at ebidensya. Ano pa ang sasabihin mo para sa iyong sarili? Hinihiling namin na ibigay sa amin si Zara sa lalong madaling panahon. Ang lahat ng mga panauhin ay nagtitipon ngayon sa paligid ni Bryson, galit na nakatingin sa kanya. Si Bryson ay nasa isang kumpletong pagkawala ng mga salita, isang tense na ekspresyon sa kanyang mukha. Habang totoong nais niyang isave ang Keita, matapos harapin ang lahat ng mga panukala mula sa pamilyang Skyler, wala siyang totoong pagpipilian kundi ang magbigay ng paliwanag sa lahat ng iba pang kaakibat na pamilya. Habang nagtataka siya kung paano haharapin ang problema, biglang tumawag ang isang boses mula sa likuran ng lahat. Hoy ngayon, bakit lahat kayo nakakaabala sa mga Fendaren? Narito ako, alam mo. Paglingon upang makita kung sino ang sumigaw, lahat ay nakakita ng isang babaeng naglalakad papunta sa kanila mula sa labas. Ha? Sino sa lupa yan? Paano siya nakapasok? Oh God, tingnan mo lang ang mukha niya. Napakapangit. Hindi ko na matuloy ang pagtingin sa kanya. Nararamdaman ko na ang mga goosebumps sa aking balat. Habang palakas ng palakas ang gulo, sa wakas ay nakatingin si Xavier sa babaeng pinag-uusapan. Ang mga mata nito ay kanina pa nakatuon kay Keita. Kung sa bagay, pamilyar sa kanya ang dalaga.
Pasimpleng hindi mailagay ni Xavier ang kanyang daliri sa kung saan niya ito nakilala dati. Hindi alintana, hindi mapigilan ni Xavier na mapurol ang labi sa pagkasuklam nang makita ang babaeng naglalakad papuntang Bryson. Si Bryson mismo ay nanginginig na hindi mapigilan sa puntong ito. Alam niya kung sino ang taong ito sa pamamagitan lamang ng pakikinig sa boses nito. Ito ay isang tinig na naghihintay siyang marinig ng halos 2 dekada ngayon. Nakatitig lang siya sa hindi makapaniwala nang tuluyan na siyang tumayo sa kanya. Siya ba talaga ito? Ang kanyang anak na babae na dating ang pinaka nakakaakit na babae sa bansa. Ikaw ba talaga yon, Zara? Tanong ni Bryson, nanginginig ang mga kamay. Narinig ang kanyang pahayag, kapwa si second at third ang nakatitig kay Zara na may pagtataka. Gayunpaman, mabilis nilang tinanggal ang kanilang pagkabigla sa sandaling ito habang sila ay nagmamadali upang suportahan si Bryson. Mahusay na 20 taon na ito, ama. Bumalik ako sa wakas. Sabi ni Zara nang magsimulang tumulo ang luha sa pisngi. Ate, tinanong ang pangalawa at pangatlo ng sabay-sabay habang nagpapalitan sila ng tingin sa isa't isa, pakiramdam na tulala. Sa parehong oras, si Noe at ang iba pa ay pawang humihinga ng malalim. Kaya talaga siya si Zara. Ang pinakamatandang ginang ng pamilya Fenderson. Hindi nakakagulat na hindi nila siya makita kahit na lumipas ang maraming taon. Upang isipin na ang dating napakarilag at magandang Zara na nagtamo ng paghanga ng napakaraming tao noon ay mababawasan sa isang pangit na estado. Sakto. Kahit na mabangga natin siya sa kalye, hindi natin siya makilala. Habang patuloy na nagkomento ang lahat sa sitwasyon, tumakbo si Zinnia papunta kay Zara bago sabihin, bakit mo pinakita ang iyong sarili, miss? Kailangan ko upang makatipid ng kita. Tita Zinnia, dulot ko ng labis na pinsala at kalungkutan sa loob ng maraming taon ngayon. Sana patawarin mo ako, sabi ni Zara habang nakahawak sa mga kamay ni Keita. Matapos marinig ang lahat ng iyon, naunawaan na rin ni Keita ang lahat. Kabanata 784. Kaya't kung bakit ganun ang pagmamahal sa kanya ni Tia Fenderson bago ito. Talaga bang siya ang ina na kanyang hinahanap sa buong panahong ito? Isang cocktail ng komplikadong emosyon ang namumuo ngayon sa puso ni Keita. Hindi niya alam kung dapat ba siyang mag-refer sa kanya bilang tiyahin o ina niya. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Hindi nakakagulat na wala kaming makitang anumang mga pahiwatig tungkol sa aking tiyahin kahit na matapos ang mahabang pagsisiyasat. Sabi ni Jasmine. Hoy, ngayon hindi ito eksaktong pagsasama-sama ng pamilya, alam mo. Dahil sa wakas ay napagpasyahan mong ipakita ang iyong sarili, hindi mo ba kami bibigyan ng tamang paliwanag para sa lahat ng nangyari noon, Zara? Pagkatapos ng lahat, naghahanap kami para sa iyo sa loob ng 20 taon na ngayon at nasayang na namin ang sapat na oras at mga mapagkukunan upang mahanap ka lang. Malamig na sagot ni Noe. Alam na alam ko kung ano ang nasa iyo, Noah Skyler. Hindi na kailangan mong ipagpatuloy ang pag-blackmail sa pamilya Fenderson. Sasabihin ko ito ng malakas at malinaw ngayon. Ang mga assets at pag-aari na hinawakan ko ay hindi mapupunta sa iyo o alinman sa iba pang mga kaakibat na pamilya. At dahil pinagsisikapan mong hanapin ako, narito ako ngayon. Maaari akong umalis kasama ang natitira sa iyo at magagawa mo ang anumang nais mo sa akin noon. Ako ay ganap na magagamit mo. Pasiga na sabi ni Zara. Narinig ito, galit na galit si Noe na para bang handa siyang sumabog anumang oras. Upang isipin na kahit nahabulin siya ng mahabang panahon at itakda ang lahat na maging pabor sa kanya, ang kanyang biglaang muling paglitaw pagkatapos ng 20 taon ay ganap na nasira ang lahat ng kanyang mga plano. Ang mga bagay ay magiging perpektong nawala kung hindi lamang siya nagpakita ngayon. Ngayon kahit na pinatay nila siya, hindi nila kailanman maaabot ang kanilang mga kamay sa alinman sa mga pag-aari. Ano nga ba ang punto ng paggawa niya ng lahat ng pagsusumikap at pagpaplano bago ito? Mayroong kahit isang oras kung kailan niya pinlano na ilagay siya sa ilalim ng pag-aresto sa bahay sa sandaling natagpuan siya. Gayunpaman, hindi lamang niya mahanap siya kahit gaano pa siya kahanap. Sa pag-iisip tungkol dito, kumilos siya tulad ng isang ticking time bomb. Upang isipin na ang bomba ay sumabog sa panahon ng isang kritikal na sandali. Si Noe at ang iba pa ay nasa isang kompletong pagkawala ng kung ano ang susunod na gawin. Panipi tuldok. Kung sa tingin mo ay lumalayo ka ng walang Scott pagkatapos ng lahat ng iyong nagawa, maaari kang managinip. Mga lalaki, dalhin mo siya sa amin, tama ka agad. Sumigaw ng isa sa maraming mga ulo ng iba pang mga kaanib na pamilya sa parehong galit at kahihiyan. Tulad ng ihihinto na sila ni Bryson, isang mayordoma na may labis na pagkabalisa na ekspresyon ng mukha ang tumakbo papunta sa kanya. Sa pagitan ng pantalon, sinabi ng mayordoma, Lord Fenderson, may nagpadala sa iyo ng isang regalo sa kaarawan sa labas. Ang regalo mismo ay mukhang malapit sa hindi mabibili ng presyo. Ano?
Sino ang nagpadala nito? Sabi ni Bryson habang nakatingin sa kinikilabutan na mayordoma. Lahat ng naimbitahan ni Bryson ay dapat na dumating sa ngayon. Alam ni Bryson kung gaano kalakas ang bawat pamilya sa ilalim niya. Sa pagkakaalam niya, wala sa kanila ang kayang ibigay sa kanya ang isang napakahalagang regalo, o hindi bababa sa iyon ang ipinapalagay niya mula sa paraan ng paglalarawan nito ng kanyang mayordoma. Gayunpaman siya ay may dahilan upang maging mausisa dahil ang kanyang mayordoma ay hindi gulat na gulat kung ito ay isang ordinaryong regalo lamang. Sinabi ni Galpang, ang mayordoma, ang pinag-uusapan ay nagsabi na siya ay kaibigan mo mula sa pamilyang Crawford mula sa North Bay. Ano? Ang mga Crawfords mula sa North Bay sinabi mo. Nanginginig na ng husto si Bryson kaya't maya-maya ay nahulog sa sahig ang kanyang naglakad na tungkod. Lahat ng iba pang naruroon ay pantay na gulat. Parehong alam ng mga Fenderen at lahat ng kanilang kaanib na pamilya ang Crawfords mula sa North Bay ng maayos. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang ang mga Crawfords na naninirahan doon ay lubos na maimpluwensyang at makapangyarihan, sila rin ang nagdulot ng takot sa mga Fenderen sa mga dekada. Sa madaling salita, sila ay isang nakakatakot na pamilya. Ang bawat tao roon ay likas na may kamalayan sa mga hinaing sa pagitan ng Crawfords at ng Fendersons. Mismong si Jasmine mismo ang mabilis na lumapit sa tagiliran ng kanyang lolo. Ang Crawfords ay ang naging sanhi ng pagkamatay ng kanyang mga magulang. Sa wakas ay makikita niya kung sino ang mahiwagang kaaway. Si Noe, sa kabilang banda, ay namamatay ng mapatla. Sigurado siya ngayon na talagang sinubukan niyang pukawin ang gulo sa maling oras. Ngayon na pati ang mga Crawfords ay narito na wala na siyang sinabi na mahalaga na. Pagkatapos ng lahat, habang ang lahat sa kanila ay karaniwang idedeklarya na ang Crawfords ay kanilang kaaway, karamihan sa kanila ay sinabi lamang ito alang-alang dito. Sino sa kanila ang talagang magkakaroon ng katapangan o kahit na lakas ng loob na umakyat laban sa Crawfords? Kahit na totoo na ang Crawfords ay ang sanhi na nawala sa kanila ang marami sa kanilang mga kamag-anak at miyembro ng pamilya noon, si Noe at ang iba pang mga kaakibat na ulo ay hindi kailanman maglakas loob na sabihin kahit isang salita kahit sa isang malakas na pamilya. Samantala, si Gerald mismo ay nakaramdam ng tulala habang nagpatuloy sa panonood ng eksena mula sa mga gilid. May pupunta sa kanyang pamilya. Bagamat totoong naialam niya sa kanyang mga nasasakupan ang lokasyon ng mansyon ng pamilyang Fenderson, hindi niya talaga inaasahan para sa alinman sa kanila na magpakita dito, lalo na hindi sa ilalim ng pagkukunwari ng Crawfords mula sa North Bay. Kung hindi sila ang mga ito, sino ito? Habang patuloy na lumalaki ang kuryosidad ni Gerald, sinabi ng mayordoma, sa totoo lang. Ang pinag-uusapan ay ang batang Panginoon ng Crawfords na mula sa North Bay, si G. Crawford mismo. Panipi. Kabanata 785. Ano? Ang batang Panginoon, si G. Crawford. Lahat ay nagpapalitan ng tingin sa bawat isa sa pagtataka. Hindi ko pa alam na ang pamilyang Crawford ay may isang batang Panginoon. Nakalimutan mo ba na ang batang Panginoon ng pamilya Crawford ay pinalaki sa mga ordinaryong tao? Ginawa nitong malapit sa imposible para sa sino man na makakuha ng anumang impormasyon tungkol sa kanya. Ni hindi alam ng mga Fenderen ang tungkol sa kanya kahit na pagkatapos ng labis na pagsisiyasat sa bagay na ito noon. Upang isipin na ang batang Panginoon ng Crawford ay bumalik na sa kanyang pamilya. Aba, dumating pa rin siya sa lahat ng paraan dito upang hanapin lamang ang mga Fenderen. Napakalakas at kahanga-hanga. Hindi malalayo ang masasabi na marahil ay maihahambing siya kay Dylan noong araw. Habang ang mga tao sa karamihan ng tao ay nagpatuloy na pagtalakay sa kanilang mga sarili, si Jasmine mismo ay humihinga ng medyo galit. Kasalukuyan siyang nakaharap sa lahat ng uri ng hindi maipaliwanag na damdamin. Matapos maipahayag ang pagdating ni G. Crawford, wala sa mga kaakibat na pamilya ang naglakas loob na magpatuloy na magdulot ng isang eksena, at pareho ang nangyari para sa kinatawan ng Long pamilya. Yael, ano ang gusto ng Mr. Crawford ng North Bay? Tanong ni Xavier parang nakakatakot. Tumalo siya sa piging ng kaarawan bilang pangalawang batang may bahay ng Long pamilya at matapos makita ang takot na mukha ni Lord Fenderson matapos maabisuhan tungkol sa pagdating ni G. Crawford, nararamdaman niya ngayon ang pantay na takot. Pagkatapos ng lahat, ang simpleng pagbanggit lamang ng pangalan na Miss Crawford, pinaalalahanan si Xavier ng isang tiyak na isang tao. Sa gayon, ang pamilyang Crawford na mula sa North Bay ay napakalakas at lihim. Narinig ko na kahit ang kanilang pinakamahina na kaakibat na pamilya ay halos kasing lakas ng mga Fenderen. Kaming mga menor de edad na pamilyang kaakibat ay hindi maaaring mangarap na ihambing sa kanila. Sagot ni Yael, isang natatakot na ekspresyon ng mukha niya. Mayroon ba? Mayroon bang gayong makapangyarihang pamilya na mayroon sa mundong ito?
Habang si Xavier ay ikinasal sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya, at nakakuha na siya ng maraming kaalaman at nakita ang karamihan sa mundo sa ngayon, ang pagdinig sa paliwanag ni Yael ay nakakagulat pa rin sa kanya. Siyempre, sigurado akong alam mo na ang Fendersons ay nakikipaglaban sa mga Crawford sa loob ng maraming taon ngayon. Gayunpaman, wala lamang silang paraan upang talunin ang mga Crawfords talaga. Iyon ang dahilan kung bakit ang mga Fenderen ay nanirahan sa lihim. Sinusubukan nilang manatiling nakatago mula sa mga mata ng pamilya Crawford upang sa paglaon ay mailunsad nila ang isang pag-atake laban sa kanila. Masayang masaya, tiyak din dahil dito, na maraming mga panloob na paghihiwalay sa pagitan ng pamilya Fenderson hanggang ngayon. Ngayon na ang Crawfords ay nasa pintuan ng Fenderson, natural para sa Lord Fenderson na matakot. Sabi ni Yael bago huminga ng malalim. Kung gayon, ilan ang mga assets na pagmamay-ari ng pamilya Crawford? Tanong ni Xavier, ngayon ay mas nagulat pa kaysa dati. Hindi rin ako sigurado tungkol doon. Gayunpaman, narinig ko ang mga alingaw-ngaw na ang pamilya Crawford ay nagmamay-ari na ng kalahati ng yaman at mga mapagkukunan sa mundo. Nang marinig iyon, nanlaki ang mga mata ni Xavier na ang kanyang mga mata ay parang lalabas sa anumang sandali. Kalahati ng kayamanan at mapagkukunan sa mundo. Anong uri ng konsepto kahit na? Sa dami ng kapangyarihan at impluwensyang iyon, anong uri ng tao si G. Crawford na mula sa North Bay? Habang ang panauhin ay nagpatuloy sa pagpapalagay sa kanilang pagkalito, ilang batang babae ang nagsimulang ihatid kay Alice ang eksena habang sinasabi, Alice, halika't pakinggan ito. Tila ang isang makapangyarihang batang Panginoon ay malapit ng magpakita. Ha, gaano katindi ang pinag-uusapan natin dito? Nagtatakang tanong ni Alice. Alice, hindi mo pa ba nakikita kung gaano mapaatla ang mga makapangyarihang figure dito nang marinig ang tungkol sa pagdating ni G. Crawford? Narinig kong nagmamay-ari siya ng kalahati ng yaman at mga mapagkukunan sa buong mundo. Isang hindi kapani-paniwalang pamilya ang mga Crawfords mula sa North Bay. Tuwang-tuwa na sabi ng mga batang babae. Ang kanilang reaksyon ay inaasahan dahil ang mga batang babae ay karaniwang nagaganyak na pag-usapan ng tungkol sa mayaman at gwapong mga lalaki. Ano pa, ang matugunan ng isang kamanghamanghang batang master ay isang kasiya siyang sorpresa para sa kanila. Habang nahihilo sila sa kaguluhan, si Alice mismo ang agad na nagtakip ng kanyang bibig, nararamdaman ang biglang pagkabalisa at kaba. Di ang batang Panginoon. Sinabi mo ang pangalan ng batang Panginoon ay si G. Crawford. Tuldok-tuldok tandang pananong panipi. Si Alice ay nakakaramdam ngayon ng labis na kakulangan sa ginhawa sa kanyang puso. Kung sa bagay, nakita na niya ang mga totoong kakayahan ni Gerald bago ito. May kamalayan din siya na ang kanyang kapatid na babae ay may napakalawak na mapagkukunan at mga kakayahan sa pananalapi din. Hindi lang iyon, ang bahay ng kanyang kapatid ay nasa North Bay din. Ang mga Crawfords mula sa North Bay. Talaga bang? Nararamdaman ni Alice ang paglakas ng paghinga niya sa segundo. Kung totoo ang sinabi ng kanyang mga kaibigan, sa totoo lang nais lang ni Alice na mamatay sa lugar, doon at pagkatapos. Kung sa bagay, dahil siya ang tumanggi sa kanya, kung si Gerald ay isang ordinaryong mayaman lamang, pinipilit lang ni Alice na magpatuloy at ipagpatuloy ang pamumuhay nang wala siya. Gayunpaman, paano niya tatanggapin na kung si Gerald ay tunay na napakahusay na mayamang tagapagmana? Tuldok-tuldok tandang pananong. Nandito na sila. Sumigaw ng isang tao, na naging sanhi ng magulong kapaligiran mula kanina upang agad na tumahimik. Ang bawat isa ay naghihintay ngayon sa pagkabalisa, ang kanilang mga mata ay nakabalot sa pasukan. Hindi masyadong nagtagal, halos 100 kalalakihan na nakasuot ng itim ang nagsimulang lumapit sa pasukan ng maayos at maayos. Ang taong namumuno sa pangkat ay tila isang matandang lalaki na mukhang nasa 60 taon. Sa tabi niya ay isang bata, formal na bihis na lalaki na mukhang nasa edad 22. Ang kanyang mga mata ay medyo beady at siya ay medyo sa chubbearding bahagi. Si G. Crawford ba iyon? Kabanata 786. Oo, dapat siya iyon. Habang ang dami ng tao ay nagbubuwal, hindi man lamang nangangahas na magsalita ng malakas, ang bagong grupo ng mga tao ay nagpatuloy sa paglalakad pasulong hanggang sa harap mismo nila Bryson. Ang bawat tao sa pangkat na iyon ay naglabas ng pantay na malakas na aura. Ikaw ba yan, Finn? Tanong ni Bryson habang nakangiti ito sa matanda. Oo nga, Lord Fenderson. Matagal-tagal na rin mula nang huli kaming magkita. Nagtitiwala ako na naging maayos ka simula noon. Sagot ni Finn na may bahagyang ngiti. Meron akong pa rin sa lahat ng mga taon. Nawala na tulad nito. Upang isipin na ang batang lalaki na laging dumidikit kay Daryl ay isang matanda na. Tuldok-tuldok. Kung hindi dahil sa iyong hindi nagbabago, matalim na tulad ng dati mong mga mata, hindi kita makilala talaga. Napakahaba talaga nito. Sinabi ni Bryson, ang kanyang tono ay may bahid ng panghihinayang habang naaalala niya.
Kung sa bagay, noong araw, si Bryson at Daryl ay napakalapit na kahit na isaalang-alang nilang magkapatid. Ang matandang lalaki na ngayon ay nakatayo sa harap niya ay nagpunta sa pangalang Finn, at dati siyang nasasakop ni Daryl noon. Gayunpaman, ang oras ay naghihintay para sa wala at ang mga bagay ay ganap na naiiba ngayon. Isang mahabang panahon talaga. Isang kalmadong ngiti ang nasa mukha ni Finn nang sabihin niya iyon. Habang nasa kanilang mga ugat, mayroon pa ring mga hinaing sa pagitan ng mga Crawfords at ng Fendersons, hindi alintana kung nakikipagkompetensya pa rin sila sa isa't isa sa lihim o hindi, kailangan pa rin nilang tretuhin ang bawat isa ng may paggalang. Tungkol naman sa Miss nakatayo si Crawford sa tabi ni Finn, mukhang wala siyang pakialam habang inis kanya ang lugar. Gayunpaman, nagbago ang kanyang kilos sa sandaling ang kanyang titig ay nahulog sa isang taong nakatayo sa loob ng karamihan ng tao. Ha, ikaw. Kaya ikaw ang dumating. Ang babaeng nagsalita ng sabay kay Miss ang Crawford ay walang iba kundi ang Xavier. Habang malinaw na nagulat siya nang makita si Xavier doon, mas namangha si Xavier. Pagkatapos ng lahat, nakilala niya at nakipag-usap sa taong ito dati. Hindi siya si G. Crawford. Ang binata na may mga mata na bidi ay ang godbrother ni Gerald Viol. Ang anak ng pinakamayamang tao sa kaunti ng estado. Bakit siya nandito? Bagaman hindi si Gerald, nagsimula pa ring pakiramdam ni Xavier na hindi maipaliwanag ang kaba sa sandaling iyon. Hindi ba ikaw ang batang Panginoon ng pamilya Holden? Bakit ka binigyan ng titulong G. Crawford mula sa North Bay? Tanong ni Xavier, medyo namutla ang mukha. Narinig iyon, nagulat si Jasmine. Pagkatapos ng lahat, nang una niyang marinig na siya ay si G. Crawford, iniisip niya kung ito ang isa na kinakasal na kontrata niyang pakasalan. Bilang ito ay naging siya ay hindi, o hindi bababasa kung ano ang sinabi ni Xavier. Medyo nahihiya pagkatapos niyang sabihin iyon, pagkatapos ay sumagot si Yol, ngayon sino ang nagsabi na ako si G. Crawford? Dito lang ako para sumali sa saya at tuwa. Teka, kaya kung hindi siya si G. Crawford? Kung gayon nasaan ang totoong? Nagulat ang lahat sa paglipas ng mga pangyayari. Hahaha, mukhang gumawa kami ng isang totoong kalokohan sa ating sarili sa oras na ito. Hayaan mo akong magpaliwanag. Mayroong dalawang kadahilanan kung bakit narito kami ngayon. Ang una sa amin ay kumitawan sa G. Crawford at sa pamilyang Crawford upang ipakita sa iyo ang iyong regalo sa kaarawan. Pagkatapos ng lahat, sa loob ng maraming taon kahit ang aming pamilya ay nagsisi sa ilang mga bagay na nangyari sa nakaraan. Kami ay may katuturan na makipag-usap sa Fendersons na mahabang panahon ngayon, ngunit wala kaming naririnig na balita tungkol sa iyong pamilya sa buong mga taon. Sabi ni Finn habang ngumiti ng mahina. Hindi mag-alala, gayunpaman, Lord Fenderson. Hanggat ang pamilya Crawford ay nasa paligid, naniniwala ako na walang kahit sino ang maglakas loob na magdulot ng anumang kaguluhan para sa iyo sa iyong kaarawan. Sa sandaling marinig iyon ni Noe at ng iba pa, naramdaman nila ang kanilang sariling ngumungok bago ang bawat isa ay humakbang pabalik. Tungkol naman sa pangalawang bagay, nais ng Crawfords na ibalik sa amin sina Miss Keita at Madam Zara. Pagkatapos ng lahat, ang Madam ay hipag ng pinuno ng pamilya Crawford. Si Miss Keita mismo ay miyembro ng pamilya Crawford. Naniniwala ako na ito ay kapwa naiintindihan at makatuwirang kahilingan, Lord Fenderson. Huminga ng malalim si Bryson nang marinig iyon. Kaya't ang mga bagay ay naka-advance na sa yugtong ito. Dahil ang pamilya Crawford ay talagang napunta dito, dapat na handa na sila sa pagbisita. Kahit na sinubukan ni Bryson ang pag-iisip at isinasaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon, sa huli, hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pagkatapos ng lahat, alam na ng Crawfords kung saan nakatira ang Fendersons na nangangahulugang opisyal na silang madaling kapahamakan sa lahat ng oras. Gayunpaman, ang mga Fenderan mismo ay may hawak na isang card ng trumpo na napakahalaga kay Dylan. Dahil doon, naniniwala si Bryson na hindi susubukan ni Dylan na sumobra sa anumang oras sa lalong madaling panahon. Ang kasalukuyang pinakamahusay na pagpipilian ng pagkilos ay para sa parehong partido upang makipag-ayos at pag-usapan ng mga bagay. Well, syempre ito. Sagot ni Bryson sabay tango. Gayunpaman, tandaan na ang pamilya Fenderson ay dating nakasama sa Crawford's Finn. Habang sinabi mo na ang batang Panginoon ng pamilyang Crawford ay nais na batiin ako ng isang maligayang kaarawan at ipagdiwang ang aking ika-80 taong kaarawan, tila wala siya. Habang nagpadala siya ng isang tao dito bilang kahalili niya, sa palagay ko hindi nito binibigyang katwiran ang pagbibigay ko sa aking anak na babae at apo sa mga Crawfords, sabi ni Bryson habang nakatingin kay Finn. Hahaha. Ngayon sino ang nagsabi na wala ang aming batang Panginoon? Sa katunayan, nakarating na siya sa mansyon ng pamilya Fenderson isang araw ng maaga upang gawin ang lahat ng iyong mga paghahanda sa kaarawan, Lord Fenderson. Sagot ni Finn habang tumatawa. Ano? Ano ang ibig mong sabihin na dumating na si G. Crawford? Nagtatakang sagot ni Bryson.
Ginuunan dito na si Crawford. Nasaan na siya? Ang lahat ay pantay na namangha. Kabanata 787. Si Finn mismo ay nagsimulang mag-scan sa karamihan ng tao sa oras na iyon. Ayon sa sinabi ni G. Zarter, dumating na si G. Crawford. Noon, lahat ay nagpapalitan ng tingin sa isa't isa. Nako, hindi ko talaga inaasahan na pupunta dito si G. Crawford. Bakit hindi ko namalayan ang anuman sa lahat? Nagulat na tono si Mindy. Hindi nakapagtataka kung bakit nais niyang makita si G. Crawford para sa kanyang sarili. Kung sa bagay siya ang dahilan kung bakit hindi man lang sila ni Jasmine umalis sa kanilang bahay noong sila ay bata pa. Kahit na ang mga kilalang tao na nakahawak pa rin kay Gerald ay tuwang-tuwa na sa paligid. Habang sigurado sila na ang tunay na makilala ang isang tao na may mataas na katayuan bilang G. Crawford ay ganap na wala sa tanong, isang pagkakataon na makita kung ano ang hitsura ng isang tunay na marangal na mayamang tagapagmana tulad niya ang magiging pangalawang pinakamahusay na bagay. Ang kakayahang gawin niyon ay gagawing pakiramdam ng buong paglalakbay na sulit. Pinapanood ang eksena na nakalantad sa harapan niya, napailing lang si Gerald sa kanyang mukha na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Dahil ang mga bagay ay naging ganito, imposible para sa kanya na ipagpatuloy ang pagpapanatili ng isang mababang profile. Sa kanyang paunang plano, sinabi lamang ni Gerald kay Barry na lumikha ng isang abala sa labas. Hindi niya alam na nalaman ng kanyang ama ang tungkol sa misyon. Bilang isang resulta, ang kanyang ama ay nagpadala ng ilang mga tao mula sa pamilya Crawford mula sa North Bay. Sa totoo lang, si Gerald mismo ay hindi talaga lubos na naintindihan ang lahat ng kasalukuyang nangyayari. Gayunpaman, ito ay talagang isang magandang hakbang para sa kanyang pamilya na magpadala ng ilang mga kalalakihan. Dahil ang mga bagay ay naging ganito, sa isang paraan, kumpleto na ang kanyang gawain. Naintindihan iyon, saka tumayo si Gerald. Ano ang ginagawa mo, Gerald? Tanong ni Mindy. Kahit na ang mga babaeng kilalang tao ay tila nagulat. Tumatawag sila para kay G. Crawford. Bakit ikaw ang tumetayo? Hahaha. Para sa mga hindi nakakilala ng mas mabuti, dapat na naiisip nila na siya talaga ang Mr. Crawford. Kinutya ang mga kilalang tao habang pinagtatawanan sila. Lahat ng iba pa na lumingon sa kanya ay nagulat sa kanyang kilos. G. Gerald. Sigaw ni Alice na tahimik na nakatayo sa gilid sa buong oras na ito. Kinuha lamang ang isang sulyap para makilala siya at humihinga siya ngayon ng mabigat. To think na nandito talaga si Gerald. Bukod dito, batay sa kasalukuyang sitwasyon, tila nakarating siya kasama ang kanyang koponan. Kaya't ang taong nagdala sa kanyang kama at tinulungan siyang magpalitan ng damit pantulog. Talaga bang lahat siya? Tandang padamdam. Pumagsak sa kanya ang panghihinayang at kahihiyan nang maalala niya ang malabo na memorya nang makita siya kagabi. Ang lahat ng mga uri ng emosyon ay umiikot sa puso ni Alice sa sandaling iyon. Siya ba talaga ang may pananagutan sa paglagay sa kama kagabi? To think na tinanggihan niya ang ganoong tao dati. Si Xavier mismo ay nakatingin kay Gerald na malapad ang mata at sa hindi makapaniwala, mukhang takot na takot. Ito ay halos tulad ng kung palaging si Gerald ay matagal sa paligid niya. Nakarating siya hanggang sa lalawigan ng Salford upang lumahok sa kaganapang ito, upang sa wakas ay makapagningning at magpakita ng kaunti. Hindi talaga niya inaasahan na makabangga ulit dito si Gerald. Sa huli, si Xavier ang taong pinakatakot na makita siya rito. Pagkatapos ng lahat, batay sa naunang sinabi ni Finn, nangangahulugan ba ito na siya talaga si G. Crawford na mula sa North Bay? Kung iyon ang kaso, kung gayon ang Long pamilya ay tiyak na hindi na makalapit sa paghahambing sa kanilang sarili sa kanya. Bukod sa takot, nararamdaman din ni Xavier na hindi komportable sa biglaang pagtaas ng Gerald sa parehong kapanahunan at katatagan sa isang maikling panahon. Gerald, ikaw, sabi ni Jasmine habang pinapanood ang paglalakad ni Gerald papunta sa kanyang lolo. Labis siyang nagulat sa biglaang paghahayag na ang kanyang buong mukha ay ngayon ay isang pulang-pula. Siya ba si G. Crawford na dapat niyang pakasalan? Kahit si Zara ay nagulat din. Sa una ay ipinapalagay niya na si Gerald ay isa lamang sa mga inapo ng pamilyang Crawford. Hindi niya nahulaan na ang ama ni Gerald ay si Dylan Crawford. Pagbati, G. Crawford. Nakangiting sabi ni Finn habang nakatingin sa batang Panginoon habang inaalala ang oras kung kailan niya unang nadala ang isang mas bata na si Gerald sa kanyang mga braso. Hindi lamang nagtatrabaho si Finn bilang personal na driver ni Dylan, siya rin ang naging namamahala sa edukasyon sa kahirapan at pag-aalaga ni Gerald. Kaya't kahit na bihirang-bihira ni Finn na direktang makipag-ugnay kay Gerald, alam niya nang maayos ang ugali at pag-uugali ni Gerald. Si Gerald ay kapwa isang matatag at matanda na binata na medyo introverted din tulad ng ginang. Ginoo Crawford. Panipi. Kabanata 788. Ang sabay na sigaw ay nagmula sa mga taong nakatayo sa likuran ni Finn.
Tumango si Gerald bago sinabi, hindi ko talaga inaasahan na pupunta ka rito, Tio Finn. Nag-aalala lang si Master sa sitwasyon mo. Dahil natatakot siyang hindi mo magawa ang problema ng mag-isa, pinapunta niya ako rito upang tulungan ka. Sagot ni Finn. Hey, dito lang ako kasi namiss talaga kita kuya. Nakangiting sabi ni Yol. Sa puntong ito, ang mga bibig ng bawat isa ay nakasabit ng maluwang, lalo na ang mga kilalang tao mula dati. Ay imposible. Ito ay ganap na imposible. Ungol ni Xavier habang patuloy sa pag-iling sa sobrang gulat. Upang isipin na sa loob ng isang panahon sa wakas ay nagawa niyang makabawi mula sa kanyang pagkabigla nang malaman na ang tunay na pagkatao ni Gerald ay si G. Crawford ng Mayberry. Ang kanyang pagsali sa Long pamilya ay pinayagan ang kanyang unang lungkot at nasaktan ang damdamin na dahan-daang mawala mula nang alam na siya ay hindi bababa sa katumbas ng Gerald sa puntong iyon ng oras. Alam na pinapayagan siyang mapanatili ang isang mas matatag na estado ng pag-iisip. Gayunpaman, ngayon na napagtanto niya na siya talaga si G. Crawford mula sa North Bay sa laman, alam niya na ang pagiging sa Long pamilya ay ganap na walang silbi. Kung tutuusin, siya ay isang tagapagmana ng buong mundo. Walang paraan na kailanman siya ay may kumpara sa kanya. Si Xavier ay tunay na nagdusa ng isang napakalaking suntok sa kanyang kakuhan sa oras na ito. Si Lolo Fenderson, sa ngalan ng mga Crawfords mula sa North Bay, nais kong ipakita sa iyo ngayon ang aming regalo. Katanggap-tanggap ba iyon? Tanong ni Gerald habang nakangiti. Huminga ng malalim, saka tumango ng bahagya si Bryson. Si Mindy mismo ay tumakbo papunta sa tagiliran ni Jasmine bago sinabi, Jasmine. Hindi ko talaga inasahan na si Gerald ay magiging, tumango lamang si Jasmine bilang sagot habang namumula. Ni alinman sa kanila ay hindi maaaring asahan na si Gerald ay ang tunay na batang Panginoon ng pamilyang Crawford. Kasunod nito, naging maayos ang mga bagay. Ang nagawa lamang ni Bryson ay subukang makipag-ayos sa mga Crawfords dahil ang kanilang bahay ay sa wakas ay nalantad. Natural, nagkamit ng karapatan si Gerald na ilayo sa kanya sina Zara at Keita. Kapag natapos ang kaarawan sa kaarawan, nagsimulang umalis si Gerald kasama ang kanyang koponan. Si Alice mismo ay nakakaranas pa rin ng mga komplikadong emosyon kaya't nanatili siya, hindi alam kung paano ay proseso ang lahat ng mga nangyari. Si Xavier naman tila labis na ayaw na iwan na lang ito. Galit na habol sa kanya, pagkatapos ay tumawag siya, Gerald. Bago pa man siya makaabot sa kanya ay may isang bodyguard na humakbi isaang sa harapan niya. Ano ito? Tanong ni Gerald, isang malaswang ngiti sa labi. Ano? Ano ang nangyayari dito? Ikaw ang batang Panginoon ng Crawfords mula sa North Bay sa buong oras na ito. Paano posible kahit na? Tuldok-tuldok tandang pananong. Habang siya lang ang humabol kay Gerald, nagawa pa rin niyang mapanatili ang isang kalmadong harapan. Pagkatapos ng lahat, nagawa niya ang mga bagay sa likuran ng Long pamilya dati. Alam na alam din niya na kung papayagan niyang umalis si Gerald ng ganoon ngayon, hindi na niya ito makikipagtulungan sa natitirang buhay niya. Naalala ni Xavier ang mga araw na dating nakikipag-date siya kay Gerald, ang kilalang mahirap sa unibersidad. Ngunit pagkatapos ng kaunting sandali, bigla siyang yumaman. Tila ba siya ang boss ng Mayberry Organization? Kahit na labis na siyang nagulat noon, tumanggi si Gerald na sagutin ang anuman sa kanyang mga katanungan. Upang isipin na nagkaroon pa siya ng katapangan na ipalagay na sa wakas ay nakasama niya si Gerald pagkatapos makapasok sa Long pamilya, ang Longs ay wala. Pagkatapos ng lahat, si Gerald ay isa sa pinakamayamang tagapagmana sa buong planeta. Isang nangungunang mayaman na tagapagmana. Ni hindi niya maintindihan kung anong uri ng kapangyarihan at impluwensya ang mayroon siya. Si Gerald mismo ang nakakaalam ng isang katotohanan na hindi siya iiwan ni Xavier hanggang sa binigyan niya siya ng isang tiyak na sagot sa oras na ito. Ngumiti siya ng mapait habang nagsisimulang magpaliwanag. Upang sabihin sa iyo ang totoo kahit ako ay nabigla sa simula. Naaalala ko ang labis kong kalungkutan sa gabing iyon ngunit sa sandaling nakarating ako sa bahay, biglang ilipat sa akin ng aking kapatid ang $1,500,000 na USD sa akin bilang bulsa. Napakagulat kong pagkabalik noon. Tuldok-tuldok. Nasa gabing iyon nang ibunyag sa akin ng aking kapatid na sadya akong lumaki sa kahirapan, ang dami pang ipinaliwanag sa kanya ni Gerald, mas lalong nanlaki ang mga mata sa gulat. Ang lahat ay may katuturan ngayon. Well, tungkol doon. Ngayong alam mo na ang buong kwento, oras na ng pag-alis ko. Sabi ni Gerald na bahagyang tumango bago tumalikod. Hindi. Gerald, teka. Sigaw ni Xavier na sobrang balisa. Kabanata 789. Bakit hindi na tayo mag-makeup ngayon, Gerald? Handa pa nga akong maging concubine mo. Patawarin mo ako. Sagot ni Gerald habang nakatitig kay Xavier na hindi makapaniwala. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Tuldok-tuldok. Ano, ang sinasabi ko pa dahil sa kanyang pagkabalisa, sa kanyang gulat, hindi niya sinasadyang napalabas ang totoong nararamdaman niya.
Ito ay lampas sa mahirap at nakakahiya para sa kanya. Ito ay walang katotohanan. Tuldok-tuldok. Sabihin Gerald, magkaibigan pa rin tayo, tama. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kung wala nang iba pa, aalis na ako, sabi ni Gerald habang siya ay lumingon upang umalis para sa mabuti, isang mapait na ngiti sa kanyang mukha. Ang kanyang relasyon kay Xavier ay walang anuman kundi isang bagay sa nakaraan ngayon. Dahil wala na siyang nararamdamang para sa kanya, alam niyang pinakamahusay para sa kanya na huwag nang makisama kay Xavier. Ilang sandali matapos siyang sumakay sa kanyang kotse, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono. Galing kay Mila. Kahit na halos kalahating buwan na siyang hindi nakipag-ugnay sa kanya kay Mila, pinadalhan siya ng mensahe ni Gerald paminsan-minsan. Ano ito, Mila? Tanong ni Gerald habang nakangiti. Tapos na ba sa anumang ginagawa mo? Ganting tanong ni Mila. Sa buong panahon ng katahimikan ni Mila, patuloy na na-update siya ni Gerald sa mga balita patungkol sa kanyang sarili. Dahil doon palaging alam ni Mila kung ano ang balak ni Gerald. Iyon ako. Babalik ako sa North Bay ngayon, ngunit bago iyon, magtungo muna ako sa Hong Kong upang hanapin ka muna, sagot ni Gerald na nakangiti pa rin. Ayos lang. Kung pupunta ka, maaari ba tayong magkita bago bukas ng umaga? Nangunguna ako sa isang koponan sa ekspedisyon sa ibang bansa para sa isang pakikipanayam bukas, ngunit nais pa rin kitang makilala. Ako, gusto talaga kitang makilala. Dahil siya ay nanatiling tahimik ng napakatagal, ni hindi man niya sinabi sa kanya ang anuman sa mga hinaing na pinagdaanan niya. Kung sa bagay, malinaw ang tinukoy ni Jessica. Noon, sinabi niya na si Mila ay hindi pinutol upang maging bahagi ng pamilyang Crawford. Na ang relasyon nila ni Gerald ay hindi magtatagal. Kahit na sinabi ni Jessica, hanggat may isang pagkakataon na umiiral, handa si Mila na magsumikap upang maisagawa ito. Siya ay naglalagay ng labis na pagsisikap sa kanyang trabaho sa buong panahon ng kanyang katahimikan. Nais ni Rod na patunayan na hindi lamang siya asawa ng Trepeo kundi pati na rin ng isang taong maaaring suportahan at talagang tulungan si Gerald sa hinaharap. Sa totoo lang dahil sa kanyang pagsusumikap ay nabigyan si Mila ng pagkakataong mamuno sa kanyang sariling koponan upang magsagawa ng panayam bukas. Gayunpaman, mas maraming pagsisikap na ginawa niya sa pagpapabuti ng kanyang sarili, mas natapos ni Mila na nawala si Gerald. Kaya ko yan. Makikipagkita ako sa iyo bukas. Matapos makipagpalitan ng ilang mga salita, pareho silang nagbitin. Kumusta ang sitwasyon, Mila? Pupunta ba si Gerald? Tinanong si Molly at ang iba pa niyang mga kasama sa kwarto habang patuloy silang nagbalot ng mga bagay na kailangan nila para sa pakikipanayam. Karamihan sa kanyang mga kasama sa silid ay nakasulyap lamang kay Gerald nang hanapin nila siya kasama si Mila kalahating buwan bago ito. Noon, alam lamang nila na siya ay isang mayamang tao mula sa Mayberry City. Gayunman para kay Mila, hindi pa hanggang sa kamakailan lamang nang malaman niya na ang kanyang kayamanan ay talagang pandaigdigang klase. Ang pagkakaiba-iba ng kapangyarihan at kayamanan na mayroon siya sa kanya ay napakahusay kumpara sa kung ano ang una niyang naisip sa kanya, na maaari rin siyang maging isang ganap na kakaibang tao. Si Molly at ang iba pa ay hindi nakuha ang pagkakataong makilala si Gerald noon, at lahat sila ay lubos na sabik na makilala siya ulit. Bilang pangunahing reporter para sa panayam sa ibang bansa sa oras na ito, binigyan si Mila ng karapatang magdala ng dalawang katulong kasama niya. Ang dalawang pinili niya ay sina Molly at Wanda. Kahit na si Wanda ay parehong nagalit at naiinggit kay Mila sa maraming mga okasyon, mula pa noong ang insidente sa festival ng telebisyon, siya at si Mila ay lumago na magkaroon ng isang magandang relasyon. Sinabi niya na darating siya. Sagot ni Mila habang ngumiti ng matamis. Wow! Masarap pakinggan iyan. Dahil personal siyang darating, naiisip ko lang ang eksenang maglalaro. Darating din ang mga kasintahan namin upang makita kami. Sa palagay mo magagamit mo ang pagkakataong iyon upang ipakilala siya sa kanila, Mila? Nakangiting tanong ni Molly. Siyempre, habang ang tatlong batang babae ay patuloy na nakikipag-chat na masaya sa kanilang sarili, isang biglaang katok ang narinig sa pintuan. Sa oras na buksan ang pintuan ng silid, nakita ng mga batang babae na si Narisa iyon. Nakita ko ang ilang mga express delivery package para sa iyo sa ibaba, kaya't dinala ko sila. Sabi ni Narisa habang inaabot ang tatlong maliliit na package sa kanila. Tagumpay. Salamat, hulaan ko. Sagot ni Wanda na may malamig na pangutya. Kung tutuusin, lahat ay galit pa rin sa kanya sa pagtabi kay Hallie upang maiayos si Mila noon. Naturally, pagkatapos marinig ang kanyang bahagi ng kwento, si Mila mismo ay hindi humawak laban sa kanya. Kabanata 700 po. Salamat, Narisa. Maaari mong ibigay ang mga ito sa akin. Sagot ni Mila habang kinukuha ang mga parcels sa kanya. At salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong lumabas sa telebisyon para sa isang palabas. Maraming salamat. Walang anuman.
Lahat tayo ay mabubuting kaibigan pagkatapos ng lahat. Alinmang paraan, sa palagay ko dapat nating buksan ang mga pakete ngayon at tingnan kung ano ang nakuha natin. Nakangiting sagot ni Mila. Dahil nais ni Norisa na mapalapit muli kay Mila, nanatili siya upang panoorin ang pagbukas ng kanilang mga package. Kasama siya, mayroon na ngayong 4 na tao sa kanilang dormitory. Mayroong isang parsela para sa bawat isa sa atin. Hindi kaya lahat ng aming kasintahan ay nagpadala sa amin ng mga regalo ng sabay-sabay. Bagaman malamang na hindi ito maaaring mangyari. Biro ni Molly. Ang hula ko ay mula sila sa koponan ng expedition sa ibang bansa. Ang 3 sa amin pagkatapos ng lahat ay nakakaengganyo para sa koponan ng ekspedisyon. Marahil ito ay mula sa kanila. Sa pamamagitan nito, nagsimula silang 3 sa pagbubukas ng kani-kanilang mga parsela. Pendant. Mukha itong medyo kakaiba, hindi ba? Sabi ni Molly habang hawak-hawak ang pendant sa kanyang kamay. Ang isang simbolo na kahawig ng araw ay nakaukit dito, at mula sa isang anggulo, mukhang isang nasusunog na fireball. Gaano katindi ang pangkat ng expedition? Bakit pa nila kami pinapadalhan ng mga ganitong pendants? Tanong ni Wanda, isang tuliro na ekspresyon ng mukha nito. Gayon din. Hindi ba pinaparamdam sa iyo ng mga pendants na medyo hindi komportable? Dagdag ni Wanda. Hindi ko alam ang tungkol sa hindi komportable ngunit talagang kakaiba ang hitsura nito. Sagot ni Mila na tila nagulat din. Huwag na lang nating pansinin ang mga pendants sa ngayon. Sa halip, imungkahi ko na lumabas kami at magsaya sa masarap na pagkain ngayong gabi. Ipinapakita namin ang aming mga talento bukas pagkatapos ng lahat. Libre ko. Natatawang sabi ni Molly. Mukhang maganda. Bakit hindi ka sumali sa amin, Norisa? Sabay tayo. Niaya ni Mila. Habang tumango si Norisa bilang tugon, isang sasakyang panghimpapawid mula sa lalawigan ng Salford ang nagsimulang lumapag sa Hong Kong. Gabi na at gabi nang bumaba ang eroplano sa eroplano, naghihintay na sa kanila ang isang espesyal na kotse. Hindi nagtagal matapos ang grupo ay nahulog sa isang seaside hotel, Mawala Beach. Sigaw ng isang binata habang hinahampas ang pisngi ng isang batang babae. Napakalakas ng lakas na ginamit niya sa sampal niya kaya agad na nahulog sa lupa ang dalaga. Damn it. Kaya bigla kang nagsimulang mag-isip tungkol sa akin pagkatapos ng lahat ng oras na ito. At sa palagay maaari mo lamang akong sundin sa lahat ng mga paraan dito upang hanapin ako. Pumunta sa impyerno. Ungol ng lalaki, sinipa ng husto ang tiyan ng dalaga habang nakahiga sa pasukan ng hotel. Sa sobrang sakit, ang nagagawa lamang ng batang babae ay ang baluktot sa lupa. Habang siya ay patuloy na sinasaktan siya, ang kanyang mga aksyon ay nakakuha ng pansin mula sa maraming tao na naghahanda na sumakay sa barko ng malapit. Kung hindi ako maintindihan ng aking bagong kasintahan, ihahagis kita sa dagat at hayaang magpakasaya sa iyo ang isda. Akmang hahampasin niya ulit ang dalaga, biglang nag-freeze ang binata nang maramdaman niyang may humawak ng mahigpit sa pulso niya. Ikaw, sino ka? Galit na tanong ng lalaki. Sa halip na sagutin ay mas hinigpitan lamang ng ibang tao ang hawak sa pulso ng binata. Hindi nagtagal bago hindi na makuha ng binata ang sakit at nagsimulang humingi ng awa. Scram! Sigaw ng ibang tao habang sinisipa ang binata sa isang malayong distansya. Nakikita ang pangkat ng mga kalalakihan na nakatayo sa likuran ng taong nakasakit sa pulso, hindi siya naglakas loob na manatili pa at kaagad na tumakbo papasok sa hotel. Kapag nawala na siya, ang taong nagligtas sa batang babae ay naglupasay at inalalayan siya. Nang makita niya ang mukha nito, gayunpaman, agad siyang nagulat. Ikaw talaga. Nagtatakang sabi ng lalaki. Naramdaman niya na ang dalaga ay mukhang masyadong pamilyar nang una niya itong makita sa pasukan ng port kanina. Habang hindi niya balak na makagambala sa sitwasyon, nang makita niya kung gaano kalupitan ang pagtrato sa kanya ng lalaki, hindi niya lang matiis na pinapanood ang patuloy na pagpalo nito. Kahit na ang batang babae ay sinaktan ng matindi hanggang sa punto kung saan siya ay nagkaroon ng problema kahit na nakatayo sa kanyang sarili, sa sandaling nakita niya ang kanyang tagapagligtas, agad niyang naramdaman ang parehong nagulat at nagpapasalamat. Ikaw pala, Gerald. Sigaw ng dalaga. Kabanata 771. Hindi ko talaga inasahan na mabangga ulit kita. Sagot ni Gerald sabay tango. Ang babaeng pinag-uusapan ay walang iba kundi si Alice. Nauna niyang naisip na hindi na niya siya makikita muli pagkatapos ng insidente sa mansyon ng pamilya Fenderson. To think na mababangga niya ulit ito kaagad. Naalala pa ni Gerald ang sinabi sa kanya ni Alice ng gabing iyon at siya ay matapat na masama pa rin ang pakiramdam tungkol dito. Kung hindi pa niya siya nakilala, maaari na siyang mabuhay ng mas mahusay ngayon. Tulad ng kung ang kanyang pagdurusa ay hindi pa sapat, tiyak na siya ay pinalo ng mas mineral na kilabot ng lalaking iyon kung siya ay humakbang mamaya.
Nang makita ang estado na kanyang kinalalagyan ay talagang nalungkot si Gerald. Kung sa bagay hindi na siya humawak sa anumang sama ng loob sa kanya. Ayos ka lang? Tanong ni Gerald. Ako, ayos lang ako. Talo lang ako ngayon, Gerald. Gusto mo rin ba akong bugbugin? Pagkatapos ng lahat ako ay ilang mga walang kabuluhang babae lamang na mahilig sa pera at handang gumawa ng anumang bagay para dito. Lampas sa kahihiyan ako. Iwanan mo lang ako. Sagot ni Alice sa pagitan ng paghikbi habang nagsisimulang gumapang. Bakit ka dapat ganito, Alice? Sabi ni Gerald habang umiling na nagbitiw. Simple lang hindi niya matiis ang pagtingin sa kanya ng ganito. Baliwalain mo lang ako, Gerald. Hindi ko karapat-dapat ang pag-aalala mo pagkatapos kong tretuhin ka ng ganyan noon. Sagot ni Alice habang nakaupo sa lupa at umiiyak. Alam na alam ni Gerald na walang simpleng paraan na makakatulog siya ng maayos ngayong gabi kung inabandona siya nito sa kasalukuyang estado. Kukunin kita ng isang silid para sa gabi. Medyo huli na at tiyak na mukhang kailangan mo ng pahinga. Halika ngayon, sabi ni Gerald habang sinusuportahan niya si Alice pataas at sinimulang akayin siya sa pinakamalapit na hotel. Bago pumasok sa hotel, lumingon siya sa paligid at sumenya sa kanyang mga nasasakupan. Pag-unawa ng malinaw sa kanyang diverbal na order, agad nilang inayos ang barko mula kanina upang maghintay para sa kanyang pagbabalik. Matapos mag-book ng isang silid at tiyakin na nakakarating siya doon ng ligtas, aalis na sana si Gerald nang biglang yakapin siya ni Alice ng mahigpit. Magpahinga ka lang ng maayos, kailangan ko talagang pumunta ngayon. Sabi ni Gerald. Mangyaring huwag pumunta, Gerald. Nakikiusap ako sa iyo. Ako, marami akong mga bagay na nais kong sabihin sa iyo. Nagkamali ako noon. Kahit na matapos ang lahat ng oras na ito, ang laging pinakahusay sa akin ay ikaw pa rin. Ako, alam kong hindi ako karapat-dapat sa iyo, ngunit maaari bang mangyaring maawa ka at samahan mo ako? Sandali lang. Sagot ni Alice, tumatanggi na bitawan ang yakap niya. Napabuntong hininga lang si Gerald sa kanyang isipan habang tumango ito bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, tinitiyak niyang mapanatili ang kahit kaunting distansya mula kay Alice. Habang totoo na si Alice ay nagkaroon ng kaakit-akit ng isang diyosa na maaaring maghangad sa kanya ng sinumang tao, ang kanyang malungkot na kalagayan ay higit sa lahat sa kanyang mga hangarin sa lupa. Dahil may pulang alak sa silid, kumuha si Alice ng isang bote at nagbuhos ng 2 basong alak para sa amin ni Gerald. Sumama ka sa akin, Gerald. Kapag tapos na tayo, hindi na kita pagsamahin sa hinaharap. Alam ko na ngayon kung gaano ako kahangalan sa nakaraan, ngunit iyan ay dahil hindi ko alam ang tungkol sa iyong totoong pagkatao. Ano man mangyaring magpakasawa sa akin ng kaunting sandali at uminom ka lamang sa akin. Hindi ka dapat matakot, tutuperin ko ang aking salita na hindi kita kukulitin pagkatapos nito. Sabi ni Alice. Ganito ka nasaktan. Ipinapahiwatig ko na naabot mo lang ang high ng maaga, sagot ni Gerald habang umiling. Mas masakit ang puso ko. At alam mo kung ano ang sinasabi nila, ang alak ay ang lunas para sa isang pusong nasira. Mabuti. Ngunit hindi ako masyadong umiinom. Aalis ako pagkatapos ng isang inumin dahil hinihintay pa ako ng aking mga sakop. Sabi ni Gerald habang kinukuha ang isang baso ng alak sa kanyang kamay. Sinimulang pag-usapan ni Alice ang tungkol sa kanyang buhay. Ang pangunahing dahilan kung bakit siya kasalukuyang nasa isang nakakaawa na estado ay dahil siya ay nakatira ng mag-isa at malayo sa bahay. Bilang dating kaklase ni Alice, alam ni Gerald na tiyak na masama ang pakiramdam niya rito kung hindi siya gumugol ng kahit kaunting oras sa pagpapayo sa kanya. Ano pa siya rin ang matalik na kaibigan ni Noemi. Sa oras na natapos na silang dalawa, nakainom na si Gerald ng 3 magkakasunod na baso ng alak. Pagkakita kung paano nakakakuha na si Alice, agad na pinigilan siya ni Gerald sa pagkuha ng mas maraming alak. Tama na. Ititigil na natin ang pag-inom ngayon. Ito ay tungkol sa oras na makapagpahinga ka, Alice. Magiging maayos ang lahat sa susunod na araw. Ngayon kung pinatawad mo ako, may gagawin ako at oras na ng pag-alis ko. Sabi ni Gerald nang tumayo na siya. Gayunpaman, ang mga binti ni Gerald ay sumuko na kahit na ilang hakbang lang ang pasulong. Lalong nahihilo na rin siya. Hindi ba ang alak na ito medyo masyadong malakas? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili nang maramdamang muli ang balot sa kanya ng mga braso ni Alice. Bagaman nais niyang itulak siya palayo, ang mga braso nito ay halos walang natitirang lakas sa kanila. Hindi nagtagal bago tuluyang nag-blackout si Gerald sa kama. Kabanata 772. Hawak ang kanyang tiyan habang pinupunasan ng luha niya, inilabas ni Alice ang kanyang cellphone at nagsimulang magpadala ng isang text message. Hindi nagtagal nang marinig ang katok sa pinto ng kanyang silid. Pagkabukas nito, ang taong nakatayo sa labas ay ang parehong lalaki na binugbog kay Alice kanina. Tapos na ba, miss? At narito naisip ko na sasanduan ka na ng batang Panginoon at maiiwan ka na ngayon.
Sabi ng lalaking may chuckle. Narito ang pera, ngayon umalis ka sa aking paningin. Gayon din, habang sinabi ko sa iyo na magpakita ng isang mahusay na palabas, hindi mo ba naisip na ikaw ay naging masyadong malupit? Galit na sagot ni Alice. Hey, lahat ay dahil sa aking matinding kasanayan sa pag-arte na natapos ng pagbili nito ng batang Panginoon. Haha, nakikita kong nahimete siya. Dahil malaya ka sa natitirang gabi, bakit hindi tayo mawala? Sigaw ni Alice habang nanlilisik ang tingin sa lalaki bago isinara ang pagsara ng pinto. Totoo na kanina pa itinakda ni Alice si Gerald. Pagkatapos ng lahat, ang tanging paraan upang siya ay makakuha ng kanyang tiwala at kahabagan ay sa pamamagitan ng nasaktan sa harap niya. Bagaman ito ay isang pagsusugal, handa si Alice na subukan ang anuman sa puntong ito. Ang mga pantasya niyang makasama siya ay nawasak sa sandaling malaman niya ang tunay na pagkatao ni Gerald. Ano pa, tila aalis na siya sa Salford County. Kapag siya ay umalis, alam niya na malapit sa imposible para sa kanya upang makilala siya muli. Hindi lamang nakakasundo ni Alice ang katotohanang siya ay isang beses na lamang na mga hakbang na ang layo mula sa pagiging bahagi ng isang hindi maiisip na kilalang kilala at mayamang pamilya. Ito ang kanyang huling pagtatangka na hawakan ang kanyang mga pangarap. Matapos ang pagdiriwang ng kaarawan ay natapos, hindi nag-iisip si Alice na umalis sa koponan ng serbisyo bago sumugod pabalik sa Hong Kong. Nagmamadali siya dahil narinig niya ang ilang mga bagay sa kaganapan ng Fenderson Mansion. Ayon sa mga alingaw-ngaw, dinala ni Gerald ang ilan sa kanyang mga tao doon. Habang hindi niya tiyak na alam kung saan nanatili ang kanyang pamilya sa North Bay, alam ni Alice kung nasaan ang kapatid na babae ni Gerald. Kahit na sa una ay medyo hindi siya nag-aalangan tungkol sa mga alingaw-ngaw, ang kanyang pagsusugal ay nagbunga sa huli dahil talagang dumating si Gerald. Sa pamamagitan ng noon, nakaplano na siya para sa palabas sa pagitan nila at ng lalaking iyon mula nang mas maaga na mangyari. Ang kanyang plano ay gumana ng walang kamali-mali dahil alam niyang gusto ni Gerald ang likuran ng kanyang kamay. Ang kanyang pinakadakilang pagbagsak ay ang katotohanan na siya ay isang taong malambing sa puso, lalo na sa mga kababaihan. Ito ang dahilan kung bakit matagumpay na naloko siya ni Alice at lahat ng humantong sa kasalukuyang sitwasyon. Hindi mo talaga ako masisisi sa paggawa nito, Gerald. Gusto lang kita maging akin. Sabi ni Alice habang dahan-daang nagsimulang maghubad. Kinaumagahan sa pangunahing daungan ng North Bay sa Hong Kong, makikita ang isang malaking liner ng karagatan na naghihintay na umalis. Ang barko ay eksklusibong nakalaan para sa mga nasa pangkat ng pagsisiyasat. Sunod-sunod, ang maraming mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat ay nagsimulang sumakay sa barko. Makikita kita sa loob ng 3 araw, Molly. Mamimiss kita. Hindi yan kasinungalingan, hindi ba? Syempre hindi yun. Habang nagpatuloy si Molly na bukas na nanliligaw sa kanyang kasintahan, ganoon din ang ginawa ni Wanda sa kanya. Parehong ang kanilang mga kasintahan ay dumating upang makita ang mga ito off. Si Mila mismo, gayunpaman, ay tila naghihintay ng sabik na nag-iisa doon. Handa na ang kanyang cellphone sa kanyang kamay at sinubukan na niyang tawagan siya hanggang 20 beses ng umagang iyon. Gayunpaman, ang sagot na nakuha niya ay palaging pareho. Paumanhin, ang telepono na iyong nadial kasalukuyang naka-off. Subukang muli mamaya. Bakit hindi pa dumating si G. Crawford, Mila? Tanong ni Molly habang naglalakad, nakakulong ang braso sa nobyo. Manalo ka. Totoo bang naiisip mo na ang pagiging kasosyo ng isang mayamang tao ay magiging ganoon kadali? Marahil ay hindi niya ito alintana. Aba, hindi ito magiging kahabaan upang isipin na kasalukuyang natutulog siya sa mga bisig ng ibang kagandahan. Sabi ng isang batang babae na malamig na ngumiti habang papalapit sa grupo. Tulad ng may nalalaman ka tungkol doon, Hallie. Tandaan, nandito ka lang dahil nagamit mo ang iyong mga koneksyon. Sa huli, ikaw ay malalim lamang at hindi ka magiging higit pa kaysa doon. Kaya manahimik ka na. Sagot ni Wanda na may huff. Narinig iyon, agad na namula ang mukha ni Hallie sa sobrang galit. Hoy, tumingin ka doon. Ang isang mamahaling kotse ay darating sa ganitong paraan. Sinabi ng isang lalaki na tinuro ito bilang ilang iba pang mga kalalakihan na nakatayo malapit sa tabi na lumingon. Kabanata 773. Isang marangyang kotse. Sabi ni Mila habang mabilis siyang lumingon upang tumingin din. Nararamdaman ni Mila na bumilis ang pintig ng puso niya habang pinapanood ang sports car na mabilis na papasok sa daungan. Si Gerald ba sa wakas ay dumating? Nang mapahinto ang kotse, nadatnan ni Mila na unti-unting naglalakad. Lumabas ang isang kabataang lalaki na may dalang isang palumpo ng mga sariwang bulaklak. Nakikita kung gaano siya karomantiko, halos lahat ng naroon, lalo na ang mga batang babae, ay nagsimulang magselos. Sorry na late ako, Hallie. Sabi ng binata habang tinatanggal ang baso habang nakangiti. Hindi ka naman huli, mahal.
Natutuwa akong malaman na sumugod ka palang dito upang makita lang ako. Sagot ni Holly habang lumalakad siya sa halip na tuwang-tuwa sa binata. Nang mailipat niya si Mila, gayunpaman, tiniyak niya na nakita siya ni Mila na nakangisi sa kanya bago sinabi, bakit ka lumakad ng malayo? Sa totoo lang naisip mo ba na magiging mayaman mong kasintahan? Grabe naman. Akin ang isang ito. Labis na nasiyahan ang naramdaman ni Holly matapos sabihin iyon. Kung sa bagay, una siyang kinatakutan na si Mila ay mapunta sa pagiging highlight ng araw dahil ang kanyang kasintahan ay napakalakas. Sa kabutihang palad, hindi siya napunta. Nangangahulugan ito na ang kanyang iba pang palagay ay tama. Pagkatapos ng lahat, bakit ang isang mayamang tagapagmana tulad ni G. Crawford ay nais na makasama ang isang batang babae tulad ni Mila? Sa huli, hindi ka man lang niya inabala. Totoo bang naisip mo na darating siya sa lahat upang lamang makilala ka? Mangarap pa. Habang may kamalayan si Holly na talo na siya sa kanya pagdating sa trabaho, masaya siyang malaman na maaari pa rin siyang manalo laban kay Mila pagdating sa kanyang buhay pag-ibig. Mayamang kasintahan. Tanong ng binata habang nakahawak ito sa mga kamay ni Holly. Sa katunayan, ang isang tao dito ay may isang sobrang yaman na kasintahan. Kahit na inangkin niya na tatanggalin niya ang kanyang abalang schedule upang makarating lamang at makilala siya, sa huli, ang lahat ay isang pangkat lamang ng baloney. Nasaan na siya ngayon? Pasigaw na sigaw ni Holly. Narinig ang kanyang mga salita, nag-alala si Mila na parang gusto niyang umiyak doon at pagkatapos. Sa lahat ng katapatan, ang kanyang pagkabalisa sa pagpapaputok ay hindi gaanong kinalaman sa sinabi ni Holly. Sa halip, ito ay nagmula sa katotohanang hindi sinagot ni Gerald ang anuman sa kanyang mga tawag kaninang umaga. Nakalimutan pa niya ang tungkol sa pangako sa kanya kagabi. Talaga bang hindi na niya ako mahal? Naisip ni Mila sa kanyang sarili, ang kanyang isip na lumalangoy sa maraming iba pang mga nakalulungkot na saloobin. O sige, ibigay mo na ang mga phone mo. Kinakailangan ng lahat ng tauhan na i-verify ang iyong pagkakakilanlan bago payagan kang sumakay sa barko. Malakas na sinabi ng isang tauhan ng pangkat ng pagsisiyasat sa sandaling iyon. Sa pamamagitan nito, dahan-daang nagsimulang sumakay sa barko si Mila at ang iba pa. Kahit na nakasakay na ang lahat, si Mila ay matapat na umaasa pa rin na may mangyaring himala. Si Gerald ay talagang lilito sa huling sandali. Pagkatapos ng lahat, ipinangako niya sa akin na darating siya at hindi siya kailanman nagsisinungaling sa akin. Gayunpaman, habang pinagmamasdan niya ang pantalan na dahan-dahang kumupas sa dikalayuan, hindi mapigilan ni Mila na mapaluha. Habang nagpapatuloy ang paglalayag ng barko, ang pag-screen ng mga gulong ng kotse ay maririnig sa ngayon ay halos walang wang na daungan. Ang ilang mga tao na nanatili sa daungan ay natagpuan ang kanilang sarili na nakatingin sa isang bata, mayamang mana at isang matandang lalaki habang papalabas sa isang napakalaking mukhang kotse. Ang liner ng karagatan ay wala sa paningin. Maaari lamang isampal ni Gerald ang kamao sa bonnet ng kotse, na pagtanto na huli na siya. Habang sinubukan niyang tawagan si Mila patungo doon, nalaman niya na pinatay niya ang kanyang telepono. Kung sana kanina pa siya medyo maaga, siguradong makikipagtagpo pa rin siya sa kanya. Ang pangunahing isyo ay hindi tungkol sa pagkabigo na makilala siya, gayunpaman. Nabigo ito upang tuparin ang kanyang pangako. Naalala niya ang makita si Alice na nakahiga sa ibabaw niya sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata. Iyon lamang ang kailangan niyang makita upang mapagtanto na siya ay naloko sa kanyang kasalukuyang sitwasyon noong nakaraang gabi. Matapos bigyan si Alice ng isang matitinding pagsaway, agad siyang sumugod sa hotel. Finn at ang kanyang mga tauhan ay naghihintay para sa kanya sa buong gabi sa daungan, at alam na ito ay nagsilbi lamang upang idagdag sa pagkakasala ni Gerald. Kung hindi lang siya naawa kay Alice, wala sa mga ito ang nangyari. Sa kanyang isipan, nailarawan ni Gerald kung gaano kasabik at pagkabigo ang naramdaman ni Mila sa buong paghihintay niya sa kanya. Habang iniisip niya ito, mas tumaba ang kanyang kalungkutan. Kabanata 774. Natagpuan ni Gerald ang sarili na nakaupo na naka-crossleg sa pantalan sa kanyang sama ng loob. Wala nang ibang magawa. Ang nagawa lang niya ay maghintay para sa pagbabalik ni Mila at ipaliwanag sa kanya kung ano ang nangyari kagabi bago siya bumalik sa wakas. Mabilis na lumipas ang natitirang araw at bago pa ito malaman ni Mila, gabi na. Sa sobrang kapayapaan ng dagat sa paglalayag ng sea liner, kahit na ang mahina ng simoy ng dagat ay naririnig. Tama na ang pagtutuon dito, sa tingin mo, Mila. Dahil lahat tayo ay malamang pagod na sa ngayon, magpakagat tayo. Sinabi ni Molly habang naghahanda na siyang kumuha ng pagkain para sa kanya. O sige, sagot ni Mila na may bahagyang tango. Ngayon ay mas katulad nito. Gayunpaman, bakit kailangang alisin ng pangkat ng pagsisiyasat ang aming mga telepono? Ang boring talaga. Sinabi ni Molly na hindi sanay na wala ang kanyang telepono sa paligid niya. Pero syempre,
Ang pribadong impormasyon tungkol sa pagsisiyasat ay madaling malik kung mayroon kami ng aming mga telepono. Habang ang pagiging mahigpit ay hindi kinakailangang isang masamang bagay, hindi ko akalain na aalisin nila ang aking relo. Manalo. Sagot ni Wanda. Anuman, habang sinabi sa amin na darating kaming lahat dito upang siyasatin ang kalidad ng dagat, nagdududa talaga ako na iyon ang kaso, o kahit papaano nararamdaman kung hindi iyon ang ating tanging misyon. Pagkatapos ng lahat, nakita ko ang ilang mabangis na mga taong sumakay sa amin sa barko kanina na mukhang napakahusay nilang maging sundalo. Bakit kailangan ang mga ganoong tao sa isang misyon sa pagsisiyasat? Sinabi ni Molly, maliwanag na sinusubukan na makaabala si Mila mula sa kanyang mga negatibong saloobin. Ha? Ano ang nakukuha mo? Tanong ni Wanda, bahagyang nagtaka. Tawagin itong pang-anim na kahulugan na kasama ng pagkakaroon ng isang nakatatandang kapatid na sundalo din. Hindi talaga nila kailangang maglagay ng isang napakagandang palabas kung ang kanilang motibo ay simpleng imbestigahan ang kalidad ng karagatan. Ano pa, habang tumutulong ako upang ilipat ang ilang mga bagay sa silid ng komperensya ng mas maaga, hulaan kung ano ang nakita ko. Sagot ni Molly nang biglang binaba ang boses nito. Ituloy sabay-sabay na sinabi ni Mila at Wanda habang nakatingin sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kahit na napag-alaman nila na ang pangkat ng pagsisiyasat ay medyo mahiwaga. Ang koponan ay tila nag-aaral ng isang bagay sa buong maghapon. Nakita ko ang isang guhit na maaaring ginamit nila sa kanilang pagpupulong. Parang isang uri ng gusali. Haha, hindi ba magiging ligaw kung ang pangkat ng pagsisiyasat ay talagang nasa isang misyon na hanapin ang ilang palasyo sa ilalim ng dagat? Sabi ni Molly habang tumawa ng malakas. Sa halip na tumawa kasama, gayunpaman, si Mila at Wanda ay nakatingin lamang sa isa't isa sa pagkabigo. Ang paraang sinabi ni Molly na ginawa nito ang kanilang buong ekspedisyon na tunog at pakiramdam mas misteryoso kaysa sa dapat noon. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Hindi mo hinahatak ang aming binti, tama? Siyempre hindi ako. Walang dahilan para magsinungaling ako sa inyong dalawa. Bukod, napansin nila na nakita ko ang larawan at mahigpit nilang binalaan ako na huwag sabihin ang isang salita tungkol dito. Sa sobrang takot ko agad akong tumakbo. Sagot ni Molly habang nakalabas ang dila. Panipi tuldok-tuldok-tuldok. Kaya, ang mas malaking larawan ay hindi nag-aalala sa atin. Manatili lamang tayo sa paggawa ng mga bagay na naatasan sa atin. Sabi ni Mila na may mapait na tawa. Bilang tugon, parehong tumango sina Wanda at Molly bilang pagsang-ayon. Nasa sandaling iyon nang marinig nilang tatlo ang mga yabag na papalapit sa kanilang silid, sinundan ng ilang mga katok sa pintuan. Pagkabukas nito, nakita nila si Hallie na nakatayo sa labas na nakabres ang mga braso. Anong gusto mo? Tanong ni Molly. Si Professor Shibol ay nais na magsagawa ng isang pagpupulong kaya narito ako upang ipaalam sa iyo ang tungkol dito. Sabi ni Hallie sa medyo ayaw ng tono. Mabuti, sabihin mo sa kanya na agad kaming pupunta. Sagot ni Molly, isang smug na ngiti sa kanyang mukha. Umikot ang kanyang mga mata pagkatapos ay umalis si Hallie sa kanilang silid. Si Professor Winston Shibol ang pinuno ng operasyon. Tumingin siya sa paligid ng 70 at habang siya ay tila medyo mahigpit, siya ay lubos na may kaalaman. Ginawa iyon ng respeto ng lubos sa kanya ni Mila. Mula sa narinig ng mga batang babae, siya ang namamahala sa paghahanap ng isang sponsor at pagbubuo rin ng pangkat ng pagsisiyasat. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang tatlo sa silid ng komperensya para sa pagpupulong. Kabilang ang tatlo sa kanila, mayroong 30 mga kasapi sa pangkat ng pagsisiyasat. Ang pagpupulong mismo ay hindi anumang bagay na espesyal. Nais lamang bigyang diin ni Professor Shibol ang mga bagay na kailangan nilang abangan sa panahon ng ekspedisyon. Sa kalagitnaan ng kanilang pagpupulong, gayunpaman, biglang nagsimulang umubo ng husto si Professor Shibol. Mula sa puntong iyon, sinimulan niya ang pagkakamot sa kanyang leeg paminsan-minsan. Dahil nakaupo si Mila sa tabi mismo ng propesor, hindi sinasadyang bumagsak ang kanyang tingin sa likod ng kanyang leeg. Ang nakita ni Mila ay agad siyang natigilan. Kabanata 775. Professor Shibol. Professor Shibol. Tinawag si Mila sa malambing na tono. Ano ang nangyayari, Mila? Tanong ng propesor habang nakatingin sa kanya na may banayad na tingin at ngiti. Isang simbolo ng ilang uri ay tila lumitaw sa iyong leeg. Sa ilalim ng iba't ibang mga pangyayari, ipinapalagay lamang ni Mila na ang simbolo ay pantal lamang mula sa lahat ng paggamot ng propesor. Gayunpaman, ang simbolo ay mukhang pamilyar para sa ito upang maging simpleng pantal. Isang simbolo. Ano ang maaari mong pinag-uusapan, Mila? Tanong ni Professor Shibol nang mapait na ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon ang natiyak ni Mila na hindi lamang basta mga rashes sa leeg ng propesor. Sa halip, ang simbolo sa kanyang leeg ay isang kinikilala niya.
Ito ay eksaktong hitsura ng sun na simbolo sa kanyang pendant. Ito ay eksaktong hitsura ng simbolo sa mga pendant na natanggap namin. Sabi ni Mila, na ngayon ay lalong natatakot. Narinig iyon, ang iba pang naruroon ay nagsimulang magkatinginan bago ang bawat pangingisda ng kanilang sariling mga pendant mula sa kanilang mga bulsa. Ang lahat ng mga pendant ay magkatulad na magkapareho. Kaya pala natanggap ito ng lahat. Sabi ni Molly. Nang mapagtanto na pamilyar sa lahat ang simbolo, nagbago agad ang ekspresyon ni Profesor Shibol. Kinuha ang pendant mula sa kamay ni Mila, binigyan niya ito ng isang magandang pagtingin bago mag-scan sa iba pang mga pendants na hawak ng natitirang mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat. Hindi nagtagal, nagputi ang kanyang mukha bilang isang sheet. Panipi tuldok. Mila, ang simbolo ba sa aking leeg ay tunay na katulad ng nasa mga pendant? Tinanong ang propesor na mukhang naranasan lang niya ang pinakapangit na araw sa kanyang buhay. Hindi alam ang nangyayari, bahagyang tumango lamang si Mila. Damn it. At dito naisip ko na ang simbolo ay nakalaan lamang para sa pinakamahalaga sa mga miyembro. Hindi ko inaasahan na ang lahat dito ay magkaroon nito. Ano nga ba ang kinakatawan ng simbolo, Profesor? Natanggap ko ito kahapon sa pamamagitan ng koryo. Nakikita kung gaano naging hindi kanais-nais ang ekspresyon ni Profesor Shibol, ang iba ay ngayon ay pantay na natatakot din kay Mila. Pagkatapos ng lahat, kahit na marami sa kanila sa silid, nasa labas pa rin sila sa dagat sa gabi na. Ang nakakatakot na kapaligiran ay simpleng hindi maiiwasan. Sa wakas ay muling nagpakita ito. Mukhang kami ang target nito sa oras na ito. Bulalas ng propesor habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ano ang ibig mong sabihin doon, Profesor Shibol? Ano ang lumitaw? Tanong ni Mila. Lahat ng ito ang aking kasalanan. Inilagay ko lahat sa panganib. Patawarin mo ako. Sagot ng propesor habang tinatanggal ang kanyang baso, hindi na mapigilan pa ang kanyang emosyon. Iyon ang simbolo ng Sun League. Ang simbolo mismo ay tinawag na Death Pact. 2 beses lamang ito lumitaw bago, ang unang pagkakataon ay 40 taon na ang nakalilipas habang ang pangalawa, 20 taon na ang nakalilipas. Kaya, dapat kong sabihin ng 3 beses ngayon dahil sa wakas ay muling lumitaw ngayon. Nako, lahat ng naitala na natanggap ang simbolo ay misteryosong nawala sa loob ng 3 araw. Ilang dekada na mula ng pagsasaliksik ko sa pangyayaring hindi ko pa rin nalalapit na matuklasan ang misteryo. Paliwanag ni Profesor Shibol, ang kanyang ekspresyon ng labis na kakilakilabot. Narinig ang sasabihin niya, lahat ay nagtagilid sa takot. Pagkatapos ng lahat, ang propesor ay lubos na may kaalaman at parang hindi siya ang uri ng tao na gagawa ng mga biro na ganoon sa una. Hindi ito nakatulong na ang kanyang ekspresyon ay nanatiling patay na seryoso sa buong kanyang kakaibang paliwanag. Tigil na ang investigasyon. Pumabalik agad kami. Utos ng propesor nang tumayo kaagad siya. Hindi nagtagal matapos ang isang tao tumakbo upang maipasa ang kanyang order, ang parehong tao ay sumabog muli sa silid bago sumigaw, Profesor Shibol. May isang bagay. May nangyaring labis na mali. Pag-elaborate. Basta, mangyaring lumabas at tingnan ang iyong sarili. Nasa harap mismo ng liner, sagot ng tao, ngayon ay tuluyan ng hinihingal. Pagkatapos ay mabilis na pinangunahan ni Profesor Shibol ang mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat mula sa silid ng komperensya, na dinala silang lahat sa kubyerta ng barko. Naturally, sinundan ni Mila at Molly ang grupo, nagsama-sama malapit upang panatilihing kalmado ang bawat isa. Pagdating sa deck, lahat ay natigilan agad. Natagpuan pa ni Molly ang sarili na sumisigaw sa sandaling napagtanto kung ano ang namumula sa labas. Isang napakalaking maelstrom ang nabuo sa dagat, at ang barko ay diretso na patungo rito. Sa malapit mukhang eksakto itong tulad ng isang malaking bibig, nilalamon ng lahat na tumawid sa kanyang daanan. Kahit na ang kapitan ay malinaw na sinusubukan upang patnubapan ang barko ang layo mula sa nakasisindak na whirlpool, ang liner ay hindi maaaring manalo laban sa malakas na puwersa ng maelstrom. Bumalik ka agad sa mga cabin. Sigaw ng propesor tulad ng maririnig ng malakas na pag-crash. Kabanata 776. Ang marahas na alon ay bumagsak lamang sa gilid ng barko, at sa pagtingin nito, marami pa ang malapit nang dumating. Napakataas na mga kulog na alon kaya't madali nilang nasaklo ang buong barko. Ang bawat dumaan na alon ay nagpapatuon ngayon sa deck. Ang lahat ng nakasakay ay nagsimulang mag-aralgal habang ang sea liner ay dahan-daang nagsimulang lumubog sa maelstrom. Gayunpaman, gaano man sila sumigaw, ang magulong alon ay tila nalunod ang lahat ng kanilang tinig. Madilim ang gabi, ngunit mas madilim ang dagat. Sa oras na ang dagat ay sa wakas ay kumalma muli, ang isang higanteng bagay ay maaaring makita na bumababa sa kailaliman. Habang nahimatay ito, ang simbolo sa palawit ay gumawa ng isang maikling hitsura bago mawala, tulad ng sa dagat liner. Gising ba si G. Crawford?
Tanong ni Finn habang dali-dali siyang tinungo ang silid ni Gerald na may dalang ilang mga dokumento. Kinabukasan na at si Gerald ay kasalukuyang nasa isang bahay sa isang isla na nirentahan ni Jessica. Ginoo-up na si Crawford at tila nasa mabuting kalagayan siya ngayon. Humingi pa siya ng isang barko upang ayusin upang makalabas siya sa dagat at magsaya. Magalang na sabi ng isang dalaga. Katatapos lamang ng tugon ng dalaga ay bumukas ang pinto sa silid ni Gerald. Magandang umaga, Finn. Plano kong pumunta sa dagat ngayon at masiyahan sa sarili. Siyempre, pinaplano ko rin na makipagkita kay Mila kung mahahanap namin siya. Babalik kami sa North Bay bukas. Kung malaya ka, bakit hindi ka sumali sa akin? Dahil nabigo si Gerald na makilala si Mila noong nakaraang araw, nagpasya siya na maaabutan niya ito at bibigyan ng tamang paliwanag na kailangan niya. Naisip niya na kahit na sila ay bahagi ng isang eksklusibong ekspedisyon, hindi sila dapat masyadong mahirap hanapin. Talagang hindi ka maaaring maghanap para sa kanya, G. Crawford. Sagot ni Finn, isang nag-aalalang ekspresyon ng mukha niya. At bakit ganon? May nangyari sa Ocean Liner No. 2 kagabi. Ang lugar ay kasalukuyang na blockade habang ang paghahanap para sa anumang mga bakas ng barko ay patuloy. Ocean Liner No. 2. Ulit ni Gerald, natigilan. Ito ang barkong naroon si Miss Smith. Tila ang barko ay tinamaan ng kung ano ang maaari nating ipalagay na isang tsunami kagabi. Dahil hindi pa ito matatagpuan, ang kasalukuyang palagay ay lumubog ito sa karagatan. Paliwanag ni Finn sa medyo walang magawa na tono. Paano? Paano ito magiging? Ano ang nangyari sa mga tauhan nito? Tanong ni Gerald, puno ng kalungkutan at pagkabalisa. Tulad ng sinabi ko, matagal na naming hinahanap ang barko, ngunit sa ngayon, wala pa kaming nakitang mga palatandaan ng isang lumubog na barko. Hindi lang nito gagawin. Papunta ako upang hanapin siya ng personal. Idineklara ni Gerald na agad siyang patungo sa exit. Nang makita iyon, napailing lang si Finn habang inilabas ang kanyang cellphone. I-deploy ang eksklusibong suporta sa dagat ng pamilya. Sinabi ko na sa inyong lahat na maging handa mula madaling araw, hindi ba? Gagawin agad ang pagkilos. Utos kay Finn bago matapos ang tawag at makahabol kay Gerald. Pinapanood ni Finn si Gerald na lumaki kahit noong bata pa si Gerald. Alam na alam niya ang kanyang pagkatao. Si Gerald ay isang matapat na tao na nagtrato sa bawat tao na nakasama niya na may pinakamahalagang importansya. Nakita ni Finn na maglaro ito kasama ang parehong Xavier, kanyang dating kasintahan, at si Mila, ang kanyang kasalukuyan. Dahil si Mila ay nawawala ngayon sa teknikal, ang katotohanang hindi nagkaroon ng mental breakdown si Gerald ay isang magandang tanda para kay Finn. Pinangangambahan niya na may mangyari kay Gerald kung dapat siyang kumilos ng walang haba sa pagdinig sa balita. Upang maiwasan iyon, sa oras na naabisuhan si Finn tungkol sa insidente, agad siyang naglabas ng paghahanap para sa liner gamit ang tauhan ng pamilya. Bumalik sa kasalukuyan, si Gerald ay nanatili sa barko sa buong araw, tinitiyak na walang lugar sa North Bay Sea na nanatiling walang check. Gayunpaman, kahit na dumating ang gabi, wala nang isang bakas ng barko ang maaaring masira kahit gaano kahirap ang kanilang paghahanap. Si Gerald ay nakaupo lamang sa pantalan sa sobrang pagkasindep na puno ng matinding kalungkutan habang pinapanood ang mahinang mga balangkas ng maraming mga barko na nasa labas pa rin sa dagat na sinusubukang hanapin ang Ocean Liner No. 2. Panipi tuldok. Kasalanan ko lahat. Kung hindi lang kita pinayagan na bumalik ka sa Hong Kong noon. Kung hindi ka pa pumupunta dito, walang nangyari. Kung hindi ko sinira ang aking pangako kahapon, hindi ko pinalampas ang pagkakataong makilala ka sa huling pagkakataon. Pasiga na sinabi ni Gerald, bawat salita ay napupuno ng pagsisisi sa sarili. Noon parehong dumating sina Keita at Zara, at pareho silang tahimik na tumayo sa tabi ni Gerald. Nasa kamay ni Keita ang pagkain ni Gerald na nanatiling hindi nagalaw hanggang ngayon. Si Keita mismo ay naiintindihan na nalungkot dahil walang kinain si Gerald sa buong araw. Tulad ng akiti ni Keita si Gerald na kahit papaano magkaroon ng kaunting pagkain, isang sigawang nagmula sa likuran nila. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo rito? Mawala ka. Hindi nagtagal bago ang isang itim na angkop na tanod ay tumakbo papunta kay Gerald at sinabi, Mr. Crawford, mayroong isang batang babae na nais na makilala ka kahit na ano. Inaangkin niya na siya ay kamag-aral ni Miss Smith. Kabanata 777. Dalhin mo siya, sabi ni Gerald nang tumayo na siya. Pagkuha ng pag-aproba na kailangan niya, umalis ang tanod upang makuha siya. Makalipas ang isang maikling sandali, ang batang babae ay na-escort ng ilang iba pang mga bodyguard. Ang batang babae mismo ay lumitaw na nahihiya kahit na ito ay isang makatuwirang reaksyon. Pagkatapos ng lahat, sino ang hindi matatakot na nakatayo sa isang port na puno ng daan-daang mga mamahaling kotse?
Tulad ng kung hindi ito sapat, hindi bababa sa 1,000 mga itim na angkop na bodyguard ang nakatayo sa buong lugar. Walang ordinaryong tao ang lalapit sa eksena ng walang tamang dahilan. Eh ikaw ba, J. Crawford? Boyfriend ni Mila? Maamong tanong ng dalaga. I am. Sagot ni Gerald sabay tango. Pumunta ako sa pangalang Narisa Martin. Ako ay isang mabuting kaibigan ni Mila. Narinig ko na iniimbestigahan mo ang pagkawala ng liner. Tuldok-tuldok. Habang mayroon akong ilang impormasyon tungkol dito, hindi talaga ako sigurado kung makakatulong ito sa ang paghahanap, ituloy mo na. Maaari itong humantong sa susunod na bakas. Sagot agad ni Gerald. Bueno. Ang gabi bago, Mila, Molly, at Wanda ay nakatanggap ng isang pakete bawat isa. Lahat ng tatlong mga pakete ay naglalaman ng magkaparehong mga pendant. Kahit na ang mga pendants mismo ay nadama na medyo nakakainis na tingnan, ang tatlong mga batang babae at simpleng ipinapalagay ko na ito ay isang souvenir na ipinamahagi sa lahat ng mga miyembro ng pangkat ng pagsisiyasat. Tuldok-tuldok. Anuman nakakagulat sa oras na makakakuha sila ng mga pendant ng lahat ng mga bagay bilang mga souvenir. Habang ang huling nakita ko si Mila ay pagkatapos pagbabahagi ng pagkain sa kanya at sa dalawa pa niyang kaibigan, kahit papaano ay nakakuha ako ng mas maraming pananaw sa mga pendants matapos kong mag-host ng isang palabas kahapon. Sa pamamagitan ng pagkakataon, ang isa sa mga panauhing nakilahok sa palabas ay isang mag-aaral ni Profesor Shivol, ang pinuno ng pangkat ng pagsisiyasat. Matapos ang palabas ay nagkaroon kami ng kaunting chat. Gayunpaman nang magtanong ako tungkol sa mga kakaibang pendants, inangkin ng mag-aaral na ang koponan ng pagsisiyasat ay hindi kailanman namahaji ng ganoong bagay. Medyo nataranta ako doon. Pagkatapos ng lahat, ang mga pakete na natanggap ng tatlong batang babae ay walang mga address sa paghahatid sa kanila. Sino kaya ang nagpadala sa kanila noon? Nakaramdam ng kakaiba, inilarawan ko ang pendant sa mag-aaral. Nang marinig ang aking paglalarawan, ipinakita niya sa akin ang isang panggrupong chat kung saan ang ilan sa mga kasali sa pagsisiyasat ay naroroon. Matapos basahin ito, tila marami sa kanila ang tumatalakay sa pagtanggap ng parehong pendant. Totoong nararamdaman ko na ang isang bagay ay wala tungkol sa mga pendants, anong dahilan ang ipinadala sa kanila ng hindi nagpapakilalang nagpadala. Paliwanag ni Narisa. Kung maaari, ano ang hitsura ng pendant, miss? Mayroon ka bang larawan nito? Tanong ni Finn habang nagsisimulang maglakad papunta sa grupo. Bilang isang bagay ng katotohanan, ginagawa ko. Sagot ni Narisa habang tumango ito bago ilabas ang kanyang cellphone. Kapag nahanap na niya ang larawan, ibinigay niya ang kanyang telepono kay Finn. Tiningnan din ito ni Gerald at kahit hindi ito nakilala ni Gerald, si Finn mismo ay nanginginig na sa buong paligid. Ito ang bagay na ito na muli. Sinabi ni Finn, ang kanyang takot ay maliwanag sa kanyang tinig. Ano nga ba ito, Finn? Nagtatakang tanong ni Gerald. Ito. Kaya, sabihin na lang natin na. Tuldok-tuldok. Wala itong kakilakilabot. Dahil lumitaw ito minsan 20 taon na ang nakalilipas, dapat ay alalahanin pa rin ito ni Ginang Zara, sagot ni Finn ng tango bago tumingin kay Zara. Narinig yun, lumakad siya upang tumingin bago sabihin sa totoo lang. Ipinakita ito sa akin ni Peter dati. Ang pagtanggap nito sa oras ay nararamdaman lalo na kakaiba. Tapat kong naisip na ang aking plano na umiwas kay Peter ay nalantad, at ang palawit ay isang babala ng mga uri. Gayunpaman sa huli, hindi namin masyadong iniisip ito. Sa aking pagkabigla, ito ang kinabukasan ng nawala si Peter. Oo, ang pagkawala ng pangalawang batang Panginoon ay totoong nagdulot ng napakalaking kaguluhan sa loob ng pamilyang Crawford. Tuldok-tuldok. Dahil sa ipinapalagay namin na ang Fendersons ay ang mga umagaw sa ikalawang Panginoon, galit na galit ang Master. Noon nang magsimulang maramdamang muli ng pamilya Crawford ang mga Fenderen. Habang iyon ang reaksyon ng Master sa oras na iyon, sa totoo lang, sinisiyasat niya ang insidente na iyon sa loob ng mahigit isang dekada ngayon. Pagkatapos ng lahat na ibinigay sa mga pangyayari sa oras, alam ng Panginoon para sa isang katotohanan na ang Fendersons ay hindi magkakaroon ng paraan upang lihim na patayin ang pangalawang Master. Ngunit sino pa ang nakatarget sa pangalawang batang Master kung hindi ang Fendersons? Sa huli, pagkatapos ng pagsisiyasat ng mahabang panahon, may isang punto kung saan ang Master ay malapit pa ring ideklara na ang Fendersons ay hindi ang tunay na salarin sa kasong iyon. Gayunpaman, alam niya na hindi niya basta masasabi iyon ng walang anumang matibay na patunay. Noon nang maalala niya ang tungkol sa palawit na may kakatwang simbolo dito na natanggap ni Peter bago ang kanyang pagkawala. Habang nais niyang hanapin ng personal si Ginang Zara upang tanungin siya tungkol dito, hindi niya magawa ang isang bagay tulad nito, dahil mayroon na siyang napakalaking hindi pagkakaunawaan sa pamilya Fenderson. Iyon ang dahilan kung bakit sinabi niya sa iyo na hanapin mo siya sa halip. Paliwanag ni Finn habang nakasimangot.
Upang isipin na ang palawit na lumikha ng isang malaking gulo ay lilito muli pagkatapos ng 20 taon. Sino ang eksaktong responsable para sa lahat ng ito? Dinala na nila si Peter at ngayon ay kinuha din nila si Mila. Ano ba ang gusto nila sa lupa? Sinabi ni Zara, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang lumuha. Iminumungkahi ko na maghintay lamang kami para sa pangwakas na desisyon ng Master. Pansamantala, hindi ba sa palagay mo tungkol sa oras na bumalik kami sa North Bay, G. Crawford? Dagdag ni Finn. Pwede ka muna umalis. Ipagbigay alam sa akin kung mayroong anumang balita tungkol sa kaso. Manatili ako rito, sabi ni Gerald. Kung sa bagay kung umalis siya sa kanila ngayon, alam niya na hindi niya kailanman mapapatawad ang kanyang sarili. Narinig iyon parehas na umalis sina Finn at Zara. Si Gerald mismo ay nanatili roon, sumasali sa search party araw-araw sa pag-asang makahanap ng mga bakas ng lumubog na barko. Kabanata 778. Habang si Gerald ay walang pasok na nagtatrabaho araw-araw, ang kanyang mga pagsisikap ay napatunayang walang bunga kahit na dumaan ang 10 araw. Nauubos na niya ang bawat taktika na naiisip niya kahit isang hint ng kinaroroonan ng liner ng karagatan ay matatagpuan. Nasaan ka talaga, Mila? Tumanggi akong maniwala na iniwan mo ako ng ganoon. Sabi ni Gerald habang hinihila ang buhok niya sa sobrang pagkadesperado. Sa puntong ito patuloy siyang nagkakaroon ng mga pag-flashback ng mga sandaling ginugol niya kasama si Mila. Higit na alam niya ngayon kaysa sa dati na si Mila ay nagsumikap ng husto upang makasama lamang siya. Sa 11 umaga, si Gerald ay naupo sa tabing dagat na natigilan, hindi sigurado kung ano pa ang magagawa niya upang hanapin ang barko. Sa kanyang pagpapatuloy sa pag-rape ng kanyang utak, nagsimulang mag-ring ang kanyang telepono. Ito ay isang tawag mula kay Jessica. Magandang umaga, kapatid. Narinig ang boses nito, hindi mapigilan ni Gerald na mapangiti ng mahina habang sumagot ng "Good morning, sister. Nakabalik ka bang ligtas sa North Bay? Kumusta ang mga bagay?" 2 araw na ang nakakalipas, bumalik si Jessica sa Hong Kong upang makasama si Gerald matapos malaman ang pagkawala ni Mila. Sa panahong iyon, kinuha ni Jessica ang pagkakataon na sabihin kay Gerald ang tungkol sa mga bagay na nangyari kay Mila noong siya ay nasa Hong Kong. Gayunpaman, dahil may nangyayari sa loob ng pamilya, kinailangan ni Jessica na bumalik sa North Bay ng magmadali. Mabuti ako kahit na huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa akin. Sigurado ako na alam mo na ang aming pamilya ay nag-host ng isang pagpupulong ng pamilya bukas. Tuldok-tuldok. Dahil hindi ka pa bumalik sa 22 taon, hinihiling ka ni Ama na dumalo ka sa pagpupulong sa oras na ito. Bukod doon, may gusto rin siyang kausapin tungkol sa iyo. Sagot ni Jessica. Narinig iyon, naghagis ng bato si Gerald patungo sa karagatan bago tumango. Napakahusay. Babalik ako bukas. Kinabukasan mismo, dumating si Gerald sa isang malaking isla sa North Bay na kabilang sa mga Crawfords. Dito, ay isang gusali na napakaganda at napakalaking hitsura nito, halos isang kastilyo. Ito ay araw ng pagpupulong ng pamilya Crawford at araw kung saan ang Crawfords mula sa lahat ng antas ng buhay ay babalik sa isla upang dumalo sa pagpupulong. Ang pagiging isang malaking pamilya na may maraming mga sangay, hindi bababa sa ilang libong mga tao ang inaasahan na dumalo sa pagpupulong. Hindi iyon ang isang problema dahil ang isla ay madaling magbahay ng libo-libong mga panauhin. Habang inaakay ni Finn si Gerald sa paligid, hindi mapigilan ni Gerald na makaramdam ng bahagyang pagkabalisa. Kung sa bagay, ito ang kauna-unahang pagkakataon ni Gerald na bumalik sa bahay. Ano pa, ang bagong lugar na ito ay mas malaki at mas malaki kahit na kumpara sa isla ng kanyang kapatid na babae. Dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na bumalik ang batang Panginoon ng pamilya Crawford, nais ni Finn na i-report kaagad ang pagdating ni Gerald sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, tila naging abala sila sa pagpapalitan ng mga kasiyahan sa iba pang mga miyembro ng pamilya. Hindi nakakagulat para kay Gerald na makita ang kanyang ama na abala mula noong siya ay, pagkatapos ng lahat, ang Panginoon. Ano pa, marami ng mga tao doon sa oras na iyon. Dahil doon, sumagot si Gerald, walang tunay na pagmamadali upang mag-ulat tungkol sa aking pagdating. Hihintayin ko lang hanggang matapos ang pagbati ng aking mga magulang sa mga panauhin. Magpatuloy ka at makitungo sa kung ano ang dapat mong gawin, Finn. Hahanapin ko lang pansamantala ang kapatid ko. Narinig iyon, tumango si Finn bago tumakbo upang harapin ang iba pang mga bagay. Matapos tawagan ang kanyang kapatid, sinabi niya sa kanya na hintayin siya doon, na sinasabi na siya ay magmamadali sa lalong madaling panahon. Ngayon saglit na inip, si Gerald ay simpleng naupo sa gilid at tumingin sa dagat ng dahan-dahan siyang pumasok muli sa pagkakatulala. Sabihin mo, Bethany, hindi mo ba sinabi na naghahanap ka ng isang tao na makakatulong sa pagkuha ng mga bola sa tennis? Mayroong isang nakakalokong lalaki sa paglipas doon na kanina pa nakaupo ng walang ginagawa.
Bakit hindi natin hilingin sa kanya na gawin ito? Sinabi ng isang batang babae na mukhang nasa edad na 18 edad. Ang batang babae ay bahagi ng isang pangkat kasama ang iba pang katulad na may edad na mga batang babae at pati na rin ang ilang mga mas matanda. Lahat sila ay nagsuot ng tennis wear at ilan sa kanila ay naglalaro pa rin ng pares habang tinanong siya ng dalaga. Dahil kadalasan ito ay ang mga matatanda lamang ng pamilya na susulong sa mga nasabing okasyon, ang mga kabataan na tulad nila ay magkakaroon ng pagkakataon na magsaya at kumain sa nilalaman ng kanilang puso. Sige, bakit hindi? Tawagin mo siya. Sagot ni Bethany habang isinasawit nito ang kanyang racket sa balikat bago tinuro si Gerald na hindi humiwalay sa gulat nito. Kabanata 779. Hoy ikaw! Tinawag si Bethany sa isang utos na utos. Humiwalay sa gulat niya, tiningnan ni Gerald ang batang babae na sumigaw sa kanya bago tanungin, ano ang gusto mo? Ang batang babae na nakaturo sa kanya ay mukhang nasa huli ng mga kabataan, at habang mukhang kakaiba siya, medyo maganda rin siya. Mag-isa ka lang ba? Tanong ng isa pang batang babae habang nakalagay ang isang kamay sa baywang. Ang batang babae ang nagsabi kay Bethany tungkol kay Gerald kanina. Sa palagay ko masasabi mo iyan. Sagot ni Gerald habang tumatango. Nakakaawa naman pakinggan. Kumusta naman ito? Nais kang imbitahan ni Bethany upang pumili ng mga bola ng tennis para sa amin. Hindi bababa sa hindi ka mag-iisa kung gagawin mo iyon para sa amin. Dagdag pa ng dalaga. Naalala ni Gerald na sinabi sa kanya ng kanyang kapatid na dahil ang pamilya Crawford ay napakalaki ng napakaraming komplikadong mga sangay, normal para sa mga nasa loob ng pamilya na hindi malaman kung sino sa mga nakababatang henerasyon. Kung may isang bagay na tumitimbang sa iyong isip, magiging mas malala ito kung magpapatuloy kang mag-isa dito. Sa pamamagitan ng pagpili ng aming mga bola sa tennis, makakalimutan mo ang lahat ng iyong mga alalahanin. Sigaw ng isa pang babae. Habang ang unang tugon ni Gerald ay ngumiti ng mapait, hindi niya maitatanggi na may katuturan ang sinabi nila. Pagkatapos ng lahat, hanggat maaari niyang makaabala ang kanyang sarili ng sapat, hindi niya kakailanganing mag-isip sa insidente. Mabuti, gagawin ko ito. Sagot ni Gerald. Haha, gagawin niya talaga ito. Eto na siya, sabi ng mga batang babae. Maganda pakinggan. Ipagpatuloy natin ang ating laro, mga kapatid. Maaari tayong maglabas ngayon na may isang taong gustong pumili para sa atin ng ating mga bola sa tennis. Sabi ni Bethany na medyo tuwang-tuwa. Gayunpaman, bago pa nila ipagpatuloy ang paglalaro, isang babae ang lumakad sa kanila. Pagkakita sa babae, lahat ng mga batang babae ay agad na lumingon upang tumingin sa kanya. Ang maganda at kaibig-ibig na babae ay tumingin sa paligid ng 26 na taong gulang, at tila siya ay may isang mahusay na ugali. Habang ang mga batang babae na naglalaro ng tennis ng mas maaga ay pawang magaganda, wala sa kanila ang kahit na malapit sa mga tuntunin ng kagandahan kung ihahambing sa bagong babae. Sa katunayan, ang kagandahan ng babae ay lumaban kahit na sa maraming mga kilalang tao. Sino mang nakakita sa kanya ay nakadama ng medyo obligadong ibaba ang kanilang mga ulo bilang respeto. Narito ka, Lyra. Bati ni Bethany at ng ilan pa nang makita siya. Ako nga. Gayunpaman, anong oras na ngayon nagtataka ako? Bakit ka pa rin naglalaro dito? Ang pagpupulong ay magsisimula sa lalong madaling panahon. Bakit hindi mo isama si Nikki at ang iba? Sabi ni Lyra sa banayad na tono. O sige, sagot ni Bethany. Pagkatapos ay hinampas niya ang isang pangwakas na bola ng tennis sa gilid bago umalis kasama ang natitira. Halos sa reflex, nagsimulang maglakad si Gerald upang kunin ang bola ng tennis. Sa kanyang pagkasindek, nabigo siya upang mapagtanto na ang bola ay nakarating sa isang lugar na napapaligiran ng matulis na damo. Sa oras na napansin niya, siya ay nakakagulat na umalis sa lugar pagkatapos ay natapos siyang bumagsak. Ang kanyang mga damit, braso, at maging ang kanyang mukha ay puno ng maliliit na gasgas mula sa damuhan. Tingnan mo dyan. Ang taong iyon mula kanina ay nahulog. Sabi ni Nikki sabay turo kay Gerald. Iwanan mo lang siya, B. Kung sa bagay, mabagal siyang mag-react nang tawagan namin siya upang pumili para sa amin ng mga bola sa tennis. Nararapat sa kanya. Ngayon na tayo. Sabi ni Bethany habang nakangiti kay Lyra bago tumuloy. Si Gerald mismo ang nakaupo sa damuhan, hawak ang bola ng tennis sa kanyang kamay habang ngumiti siya ng mapait. Nang hawakan niya ang mukha niya, bahagyang kumagit ito. Paimpel siyang hindi nakakuha ng pahinga. Tunay na nahulog sa swerte si Gerald mula nang mawala si Mila. Habang dumadaan ang mga tao, marami sa kanila ang kinutya si Gerald sa pagiging nasa kalunos-lunos na estado. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Gerald. Hanggat maaari niyang makaramdam ng bahagyang mas mahusay pagkatapos ng pagkutya, ganoon din. Ang iyong pisngi ay lahat ay gasgas. Mas mabuti kung mabilis mong panasan ang damo, sabi ng isang pambabae na tinig habang ang isang tisyo ay naabot sa kanya.
Nakatingin sa kanyang tagiliran, nakita ni Gerald si Lyra na nakasquat mismo sa tabi niya habang sinenyasan siya na kunin ang tissue. Salamat. Sagot ni Gerald habang binababa agad ang tingin sa kahihiyan matapos magtama ang kanilang mga mata. Kung tutuusin, maganda talaga ang itsura niya. Ang salita ko, maging ang braso mo ay dumudugo. Sabi ni Lyra habang naglabas ng isa pang tissue at nagsimulang marahang panasa ng dugo sa braso. Hindi ba ikaw ang pabaya? Aling pamilya ka kabilang? Mukhang nag-iisa ka lang dito. Wala ka bang kapatid? Panipi. Kabanata 800. Tanong ni Lyra sa tanong na iyon habang marahang tinulungan si Gerald na panasa ng matulis na damo sa mukha nito. Hindi sigurado kung aling pamilya ako kabilang. Sagot ni Gerald. Narinig iyon, tumawa lang si Lyra bago sinabi, tatawag ako sa ilang mga doktor mamaya at sasabihin sa kanila na gamutin ang iyong mga sugat. Ayokong magkaroon ka ng impeksyon ngayon, gusto ba natin? Hindi, ayos lang. Sa hindi malamang kadahilanan, naramdaman lamang ni Lyra ang pagnanasa na palayawin at alagaan ng mabuti si Gerald mula sa pagkakataong nakilala niya ito. Ito ay tunay na isang kakaibang pakiramdam. Ang pagpupulong ay magsisimula kaagad, binibini. Mas mabuti na magtungo kaagad doon, sabi ng isang tao na tila naging katulong ni Lyra habang siya ay lumalakad. Very well, sabi ni Lyra habang tumango ito kay Gerald bago umalis kasama ang kanyang maid. Binibini. Kaya't siya ay isang taong ikinasal sa pamilya Crawford. Ungol ni Gerald sa sarili nang matapos niyang panaasan ang mukha nito ng malinis. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung anong pagpapala dapat para sa taong nag-asawa ng isang banayad at kaakit-akit na asawa. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Gerald. Kuya, nasaan ka? Hindi kita mahahanap kahit saan. Patawad. Kinukuha ko ngayon ang mga bola ng tennis para sa iba. Sagot ni Gerald na may mapait na tawa. Dami, bakit mo pa tinutulungan ang iba na gawin ang mga ganitong bagay? Gayunpaman, ang pagpupulong ay magsisimula sa lalong madaling panahon at tinanong pa ako ni tatay kung nakarating ka na. Nasa main hall kami ngayon. Sinabi mo na lang sa mga lingkod na akayin ka agad dito pagdating mo. Sabi ng ate niya habang umiling. Nakuha ko. Papunta na ako doon ngayon. Sabi ni Gerald na bumangon na. Ang kanyang mga magulang at kapatid na babae ang pangunahing pinagdaanan ng araw at alam niya kung gaano sila kabisi. Dahil dito, hindi niya nais na lumikha ng hindi kinakailangang kaguluhan para sa kanila kung matutulungan niya ito. Habang naglalakad siya patungo sa venue, nakita niya na si Nikki at ang iba pang mga batang babae ay hindi masyadong malayo. Hindi nagtagal, naabutan niya sila at simpleng sumunod sa likuran. Hoy, Bethany, ang kalokohang taong iyon ay sumusunod sa amin. Sabi ni Nikki sabay lingon sa paligid. Naligaw na ba siya ng landas? Marahil ito ang unang pagkakataon na dumalo siya sa isang pagpupulong ng pamilya. Sagot ni Bethany nang huminto siya sa paglalakad at tumalikod. Maaari ka bang mawala? Tanong ni Bethany. Bilang tugon, simpleng tumango lang si Gerald. Kita mo ba? Tama ako. Maaari kang sumama sa amin kung nais mo, ngunit makakasakay ka lamang sa huling sasakyan kasama ang aking mga lingkod. Kumusta naman? Mungkahi ni Bethany. Si Bethany ay isang kilalang dalaga na sanay na makatagpo ng mga gwapo at napakahusay, mayamang tagapagmana, kapwa sa bansa at pati na rin sa ibang bansa. Dahil masasabi niya na si Gerald ay ang uri ng matapat at magaling na tao na walang gaanong karanasan sa buhay, hindi niya talaga inalagaan ang kanyang kabutihan. Walang problema. Sagot ni Gerald habang tumango, hindi naman talaga ito ang iniisip. Sumakay siya pagkatapos ng isang kotse na medyo napuno dahil maraming mga lingkod sa loob. Nang makarating sila, pumasok si Gerald sa pangunahing bulwagan ng pamilya Crawford na isang maluwang na bulwagan sa labas. Sa naturang pagpupulong, ang mga kalahok ay naupo sa mga pangkat kahit na kung saan sila dapat umupo ay hindi pa natukoy. Ang mga pangunahing miyembro lamang ng pamilya ang nagtalaga ng mga upuan sa itaas ng isang mataas na platform sa gitna ng hall. Habang si Bethany at ang iba pa ay nakakahanap ng mga upuan sa isang sulok, si Gerald mismo ay casual na kumuha ng upuan malapit sa kanila bago pangingisda ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Samantala, isang mag-asawa na nasa edad na ay nagsimulang maglakad patungo sa pangunahing hapagkainan na nakalaan para sa Panginoon. Isang malakas na palakpak ang maririnig habang papasok sa mesa ang mag-asawa. Naturally, ang mag-asawa ay walang iba kundi ang mga magulang ni Gerald. Sa likuran nila, sumunod ang dalawang kababaihan na ang isa sa kanila ay si Jessica. Nang makita ng ibang babae si Lyra, agad niyang hinawakan ang kanyang mga kamay bago sinabi, Lyra, umupo ka sa tabi ko. O sige, ma'am. Sagot ni Lyra sabay tango, talagang natanggap mo ang maikling dulo ng stick sa buong panahon mo na nasa pamilya Crawford. Tuldok-tuldok.
Hindi lamang kailangan mong malaman ang lahat sa iyong sarili, kailangan mo pang hawakan ang lahat ng kanyang mga isyu sa pananalapi. Kung kaya namin tiyak na papayagan ka naming magkita ng mas maaga. Tuldok-tuldok. Ngunit sigurado akong alam mo na hindi namin maihayag ang kanyang pagkakakilanlan bago ito. Gayunpaman, upang isipin na wala pa siya rito. Sinabi ng babae sa isang paumanhin. Mangyaring huwag sabihin iyon, ina, naging isang pagpapala para sa akin na makapaglaki sa pamilyang Crawford mula sa isang murang edad. Narinig iyon, ngumiti ang babae bago tumango. Humarap siya kay Jessica bago sinabi, hanapin mo kung nasaan ang iyong kapatid, si Jessica.